Sa auction house, naroon na sina Trafalgar Law at Eustace Kidd kasama ang kanilang mga crew, mga supernovas din tulad nina Luffy at Zoro. Nakakulong si Camie sa backstage kasama ang iba pang mga alipin, kabilang na ang misteryosong si Silvers Rayleigh, ang dating unang opisyal ni Goldie Roger, nakilala siya bilang isang coating mechanic na may lihim na papel sa kapalaran ng Straw Hats. Nang umabot na ang auction sa Grove 1, doon nalaman ng Straw Hats na ibinebenta si Camie bilang alipin, habang nagtitipon sina Sanji, Nami, Usopp, Chopper, at Frankie, habang sina Luffy, Zoro, Brook, at Robin ay wala pa, napagdesisyonan nilang bilhin si Camie para maiwasang magulo ang sitwasyon. Habang lumalalim ang auction, dumating si Saint Charlos at nagbid ng napakataas kay Camie. Dumating sina Luffy at Hatchan sakay ng Flying Fish. Nang tinangka ni Hatchan na pigilan si Luffy, aksidente niyang naipakita ang kanyang pagiging isda-tao. Dahil dito, walang pag-aalinlangang binaril siya ni Charlos, ipinagmamalaking makakakuha siya ng isang isda bilang taong alipin. Sa matinding galit, sinuntok ni Luffy si Charlos kahit pa alam niyang maaaring magdulot ito ng digmaan. Agad silang inatake ng mga gwardya habang nagsitakas ang karamihan sa audience, maliban kina Charlos, Kidd, at Law. Dumating sina Robin, Brook, at Usopp para tumulong, nahulog si Usopp mula sa kisame at aksidenteng na-knockout si Rose Ward, nagpatuloy silang iligtas si Camie, naalerto ang Navy at pinaligiran ng auction house, tinangka ni Saint Chalrian na barilin si Camie, pero bago niya ito magawa, nahimatay siya sa isang biglaang pagsabog ng hockey mula kay Silvers Rayleigh, na lumabas mula sa backstage at nagpakilala kay Luffy. Mabilis kumalat ang balita ng pag-atake sa isang Celestial Dragon, umabot sa iba't ibang pirata, Navy Headquarters, at kay Admiral Kizaru, na agad nagpunta sa isla. Samantala, ipinaalam ni Don Quixote Doflamingo na kokolektahin na ang mga warlord para sa nalalapit na digmaan kay Whitebeard. Ibinunyag ni Rayleigh na siya ang hinahanap nilang shipcoater at ang dating unang opisyal ni Goldie Roger, tinanggal niya ang explosive collar ni Camie at binigyan ng Straw Hats ng parte ng kanyang Vivre card, na nagsasabing bumalik sila matapos ang 3 araw. Sa labas ng auction house, nagkaisa sina Luffy, Kidd, at Law upang talunin ang Navy gamit ang kanilang malalakas na Devil Fruit powers bago sila naghiwalay, nangangakong magkikita muli sa New World. Habang tumatakas sina Kidd at Law, hinarang sila ng isang pacifista na kamukha ni Kuma at umatake gamit ang laser beams. Sa Shakti's bar, isinalaysay ni Rayleigh ang kwento sa likod ng paglalakbay ni Roger at ang paghihiwalay ng kanyang crew. Dumating si Admiral Kizaru sa Sabaody at ipinakita ang kanyang nakakatakot na kakayahan gamit ang liwanag, mabilis na tinalo sina Basil Hawkins, Urouge, Drake, at Apo. Hinarap naman ng Straw Hats ang isang pasipista, isang advanced cyborg na kamukha ni Kuma, kahit wala itong kapangyarihan ng Devil Fruit, hindi ito tinatabla ng kanilang pinakamalalakas na atake at bumubuga pa ito ng mga mapaminsalang laser. Pinagsama ng Straw Hats ang lahat ng kanilang lakas upang mapabagsak ito, ngunit halos mawalan sila ng enerhiya. Dumating bigla si Sentomaru, ang namumuno sa Pacifista Project, kasama ang isa pang pasipista. Ipinag-utos ni Luffy na maghiwa-hiwalay sila sa 3 grupo para makatakas, pero nabigo sila, hinarang sila ni Sentomaru, binantayan ng pasifista ang grupo ni Sanji, at sinugod ni Kizaru ang grupo ni Zoro at agad siyang pinabagsak. Sinubukan ni Usopp at Brook na umatake kay Kizaru pero hindi ito tinablan, agad namang dumating si Rayleigh upang harapin si Kizaru at pansamantalang napigilan ito. Napagtanto ni Luffy na hindi sila mananalo at iniutos sa crew ang buong puso sa pag-atras, maging ang monster form ni Chopper ay hindi rin nakatulong sa laban. Dumating bigla ang tunay na Bartholomew Kuma at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para isa-isang burahin ang mga Straw Hats, na puno ng takot at gulat ang lahat habang nakikita nilang unti-unting naglalaho ang bawat isa. Bago tuluyang burahin si Luffy, may ibinulong si Kuma kay Rayleigh, isang lihim na nanatili hanggang ngayon. Sa huli, ganap na nagkahiwa-hiwalay at nabura ang Straw Hat Pirates. 3 araw matapos ang insidente, nagkamalay si Luffy sa isang hindi pamilyar na isla. Gutom na gutom, kumain siya ng kakaibang mga kabute pero bigla siyang nanghina at hinimatay nang magsimulang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Natagpuan siya ng 3 babaeng Amazon at dinala siya sa kanilang lungsod para gamutin. Habang nagpapagaling, nabunyag na si Luffy, ang unang lalaking nakapasok sa Amazon Lily, isang isla na tinitirhan ng Kuja tribe, puro mga babaeng mandirigma at bawal ang kalalakihan. Nang malaman ng mga taga-isla na lalaki si Luffy, tinangka nilang patayin siya kaya napilitan siyang tumakas. Kinuha niya bilang bihag si Margaret para makuha muli ang kanyang Vivre card.
Habang pinapaliwanag ni Margaret ang tungkol sa isla kay Luffy, lalong lumala ang sitwasyon dahil paparating na ang kapitan ng Kuja Pirates, si Boa Hancock, kilala bilang Snake Princess at isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa ilang kilometro mula sa isla, nakasalubong ni Hancock ang barko ng Navy na pinamumunuan ni Vice Admiral Momonga. Inutusan siya nitong sumali sa gyera laban kay Whitebeard kaugnay ng nalalapit na pagbitay kay Ace. Tumanggi si Hancock at ginamit ang kanyang love fruit upang gawing bato ang mga tauhan ni Momonga bago siya bumalik sa Amazon Lily. Sa isla, pinayuhan si Hancock ng dating Empress na si Gloriosa na sumunod sa utos ng Navy para mapanatili ang alyansa ng Kuja tribe sa world government, pero tinanggihan ito ni Hancock at itinapon siya palabas ng bintana. Kalaunan, habang naliligo si Hancock, aksidenteng nahulog si Luffy sa kanyang paliguan at nakita ang kakaibang marka sa likod ni Hancock pero hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Nagulat si Hancock na hindi tinablan si Luffy ng kanyang kapangyarihan, ipinahuli niya si Luffy at dinala sa execution arena. Inamin ni Margaret na tinulungan niya si Luffy, kaya pinarusahan sila ni Hancock at ginawang bato si Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Sa sobrang galit ni Luffy sa kalupitan ng tribo, tinalo niya si Bakura, ang dambuhalang panther na pinadala upang patayin siya. Lumaban naman sa kanya ang mga kapatid ni Hancock na sina Thunder Sonia at Marigold, na nag-transform gamit ang kanilang Zone-type Devil Fruits. Tinulungan ni Luffy si Margaret at ang mga kaibigan nitong naging bato habang patuloy na nilalabanan ang magkapatid. Ginagamit ng dalawa ang observation hockey kaya nahuhulaan nila ang mga galaw ni Luffy. Nang tinangkang sirain ni Thunder Sonia ang katawan ni Margaret, nagsisigaw si Luffy sa desperasyon na huwag niya itong ituloy. Dahil dito, nakapagbitiw si Luffy ng Conqueror's Hockey, na ikinabigla ng lahat at nagpatomba sa maraming Kuja warriors. Napansin ni Hancock ang kakaibang potensyal ni Luffy at pinanood siyang handang lumaban ng seryoso. Sa huling sagupaan, nakuha ni Luffy ang lamang at napilitan ng magkapatid na pagsamahin ang kanilang pinakamalakas na atake. Magaling na nakaiwas si Luffy at itinali ang mga buntot ng dalawa, tinapos ang labanan. Habang naglalaban, nasunog ng atake ni Marigold ang damit sa likod ni Thunder Sonia, muntik nang mabunyag ang lihim na simbolo na pilit nilang itinatago. Agad na inutusan ni Hancock na umalis ang lahat para walang makakita ng tinatawag nilang Gorgon Eyes. Pero mabilis na tinakpan ni Luffy ang likod ni Thunder Sonia gamit ang sarili niyang katawan, sinabing kahit magkaaway sila, wala siyang pakialam sa kanilang sikreto. Sa sobrang pagkaantig, naiyak si Hancock, sumuko na sina Thunder Sonia at Marigold. Bilang gantimpala, binigyan ni Hancock si Luffy ng pagpipilian, isang barko para makaalis o ibalik sa normal sina Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Walang pagdadalawang isip na pinili ni Luffy na iligtas si Margaret. Dinala si Luffy sa palasyo kung saan nagulat si Hancock nang malaman niyang sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Ibinunyag ni Hancock na siya at ang kanyang mga kapatid ay dati ring mga alipin ng Celestial Dragons, pero pinalaya ni Fisher Tiger matapos niyang salakayin ng Mary Geoise. Si Fisher Tiger rin ang nagtatag ng Sun Pirates, isang grupo ng dating mga alipin. Dahil sa utang na loob, pinayagan ni Hancock si Luffy na gamitin ang isa sa kanilang mga barko. Habang nagdiriwang, nalaman ni Luffy mula kay Elder Nyan na si Hancock ay isa sa 7 Warlords at tinawag na para sumali sa gyera laban kay Whitebeard. Nang malaman ni Luffy na ibibitay na si Ace sa Marineford, nagdesisyon siyang pasukin ang Impel Down para iligtas ang kanyang kapatid bago ito mailipat. Ang tanging paraan para makarating siya sa Impel Down sa tamang oras ay ang sumakay sa barko ni Hancock habang siya ay tutugan sa utos ng Navy. Biglang nagkasakit si Hancock, isang kakaibang sakit na ayon kay Elder Nyan ay pumatay sa dalawang naunang Empress. Kalaunan, nalaman ni Hancock na umiibig siya kay Luffy. Pumayag si Hancock na tumulong, sumakay siya sa barko ni Vice Admiral Momonga at itinago si Luffy sa ilalim ng kanyang balabal. Tinanggal niya ang pagiging bato ng mga tauhan sa barko at naglayag patungong Impel Down. Samantala, nalaman ni Sengoku na tumanggi si Jinbei, isa pang warlord, na lumaban sa paparating na gyera kaya ikinulong siya sa Impel Down. Nakarating din ang balita na nasira na ang lahat ng 23 barkong nagbabantay sa barko ni Whitebeard. Bumisita si Garp kay Ace sa bilangguan, nakiusap si Ace na patayin na siya upang maiwasan ang digmaan, pero sinabi ni Garp na hindi na ito mapipigilan. Ipinahayag din ni Garp na alam na ni Luffy ang tungkol sa kanilang pamilya, pero iginiit ni Ace na si Whitebeard lamang ang kinikilala niyang ama. Habang ang lahat ng Straw Hat crew ay nagsisikap, si Nami ay napadpad sa Wheat Area, isang sky island kung saan pinag-aaralan ang agham ng panahon. Natutunan niyang gamitin ang weather ropes para pigilan ang bagyo. Si Frankie naman ay napunta sa Karakori Island, isang lugar ng mga makabagong teknolohiya. Nanigas siya sa lamig pero kalaunan ay nailigtas, pinalitan siya ng tsaa imbes na cola kaya panandalian siyang naging kagalang-galang na gentleman. Si Chopper naman ay napunta sa Birdie Kingdom kung saan ginagawang laruan siya ng mga higanting ibon.
Ibinagsak siya sa isang kagubatan at doon siya nahuli ng mga residente na may problema sa mga nangingibabaw na ibon. Habang si Sanji naman ay napunta sa Kamabaka Kingdom, isang isla na puno ng mga okama, lalaking nagbibihis babae, in short mga bakla. Akala niya ay puro magagandang babae ang kasama niya pero nagulat siya nang madiskubre ang katotohanan kaya nagtatakbo siyang palayo sa kanila. Si Robin naman ay napadpad sa Tequila Wolf, isang nyebe at mapanganib na isla kung saan siya nahuli at pinilit na magtrabaho bilang alipin sa pagtatayo ng napakalaking tulay na tumatawid sa dagat. Habang si Usopp ay napunta sa Boan Archipelago, isang isla na puno ng mga kumakain ng laman na halaman, nakilala niya si Heracles, isang lalaki na pumayag na tulungan siyang mabuhay. Si Zoro ay napunta sa Koraigana Island, kung saan naroon din si Perona na dinala rin ni Kuma, inalagaan ni Perona ang mga sugat niya pero palagi siyang kinukutya at pinipilit na manatili. Habang si Brook ay napunta sa Herehetarnia, isang mahirap na lugar kung saan napagkamalan siyang isang demonyong tinawag para maghiganti sa Long Arm Tribe. Dumating si Boa Hancock sa Impel Down at sinalubong siya ni Vice Warden Hannibal na mahigpit na nagpapatupad ng mga patakaran ng bilangguan. Ginamit ni Hancock ang kanyang kapangyarihan para gawing bato si Domino, ang inspection officer, pati na rin ang Denden Mushi na nagbabantay, kaya nakalusot si Luffy nang hindi napansin. Habang si Hancock ay nagpupunta sa level 4 upang makipagkita kay Warden Magellan, nagsimula naman si Luffy sa kanyang lihim na pagsalakay sa bilangguan. Samantala, nakatakas si Buggy the Clown mula sa kanyang selda sa level 1 gamit ang kapangyarihan ng Chop Chop Fruit, kaya hindi siya madaling mahuli ng mga gwardya. Nakita ni Luffy si Buggy habang tumatakas ito mula sa mga halimaw na bantay na tinatawag na Blue Gory, kahit laging nagtatalo, nagpa siya silang magtulungan para labanan ang mga gwardya. Habang naghahanda para sa digmaan, nagtipon-tipon na sa Marineford ang Navy at ang natitirang warlords, nagulat si Sengoku nang malaman niyang hindi tinapos ni Kuma si Luffy at mas nagulat siya nang mabalitaan na nakapasok na si Luffy sa Impel Down. Ikinwento ni Buggy ang kanyang dating koneksyon kay Ace at pumayag siyang tulungan si Luffy na makababa sa mas malalalim na antas ng bilangguan kapalit ng bracelet na treasure map na nakuha ni Luffy mula sa Thriller Bark. Pinagdaanan nila ang Level 1 Crimson Hell kung saan ang lupa at mga puno ay puno ng matatalas na tinik. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakalutang si Buggy sa ibabaw ng mga tinik habang buhat si Luffy, pero nabigo ang plano ni Buggy na iwan si Luffy nang pareho silang mahulog pababa sa Level 2, ang Beast Hell. Dito, nakipaglaban sila sa mga mababangis na halimaw at muling nakasama si Mr. 3 na nakakulong sa level na ito. Nilabanan ni Luffy ang isang dambuhalang basilisk at tinalo ito gamit ang isang malakas na Gear Third Punch, kaya agad silang natunto ng mga bantay ng bilangguan. Habang nagaganap ito, nakipagkita si Hancock kay Magellan, ang warden ng Impel Down na may nakakalasong katawan dahil sa Venom Fruit. Nagpasimulang magpakawala ng mga bilanggo si Buggy para lumikha ng kaguluhan, pero agad siyang nadismaya na magtakbuhan sa takot ang mga bilanggo dahil sa nakakatakot na pinuno ng lebel. Nagdesisyon ng tatlo, si Luffy, Buggy, at Mr. 3, na ituloy ang kanilang paglalakbay papuntang Level 3, Starvation Hell, habang palihim na nagpaplano sina Buggy at Mr. 3 na gamitin si Luffy bilang pain. Sa Marineford naman, nag-iisip si Sengoku tungkol sa sitwasyon, at naalala niya ang tanging taong matagumpay na nakatakas mula sa Impel Down, si Golden Lion Shiki, ang alamat sa mundo ng pirata. Sa Level 6, nagmumuni-muni si Jinbei tungkol sa nalalapit na digmaan dahil nasa ilalim ng proteksyon ni Whitebeard ang Fishman Island. Samantala, si Crocodile, na nakakulong malapit kay Jinbei, ay sabik na ring makita kung paano babagsak si Whitebeard. Habang nagpapatuloy sina Luffy, Buggy, at Mr. 3, hinarap nila si Sphinx, ang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa Level 2. Habang abala si Luffy sa pakikipaglaban, muling binalak ni na Buggy at Mr. 3 na iwan siya at tumakas, pero tila hindi na naman ayon sa kanilang plano ang mangyayari. Nagkataong nasira ng Sphinx ang sahig sa ilalim niya, kaya nahulog sina Luffy, Buggy, Mr. 3, at ang Sphinx sa Level 3, habang nagsimula naman ang isang malaking kaguluhan sa Level 2, habang pinapalaya ng mga bilanggo ang isa't isa, napadpad sina Buggy at Mr. 3 sa Level 3, isang mainit na disyerto kung saan pinapabayaan ang mga preso na mamatay sa gutom at uhaw. Natigil ang kanilang pagtakas nang sila'y mahuli ni Saldet, ang commander ng Blue Gory Guards, gamit ang isang lambat na gawa sa sea stone, pero muli silang nailigtas nang masira ito ng nagwawalang Sphinx. Kahit gusto na sana nilang iwan si Luffy, napilitang magkasama pa rin sina Buggy at Mr. 3 dahil wala silang ibang daanan.
Samantala, nagpapatuloy si Boa Hancock sa pagbaba patungong level 6 kung saan nakakulong si Ace. Sa ibang bahagi ng kulungan, nalaman na isa ring preso si Mr. 2 Bon Clay na nakakulong sa level 3, nadaanan ni na Boggy at Mr. 3 ang kanyang selda, pinalaya siya, at sinabi na naroon si Luffy para iligtas si Ace. Dahil dito, sumama si Bon Clay para tulungan si Luffy. Habang papunta si Luffy sa level 4, dumating ang Navy sa Impel Down para siya'y hulihin. Si Vice Warden Hannibal ay pumayag na hayaan sina Boggy at Mr. 3 na makalusot, umaasang mapapahiya si Magellan. Hinabol si Luffy ni Saldet at ng mga gwardya pero iniligtas siya ni Bon Clay na ngayon ay desididong tumulong. Nakarating sila sa level 4 matapos labanan si Minotaurus. Tinalo ni Luffy ang halimaw gamit ang jet bazooka, pero natuklasan nilang ang level 4 ay isang dagat ng kumukulong dugo. Wala na silang magawa kundi tumalon para makaiwas sa apoy. Ibinunyag ni Bon Clay na hinahanap niya si Emporio Ivankov, ang reyna ng Kamabaka Kingdom. Samantala, hinahabol pa rin ni na Boggy at Mr. 3 ang muling bumangon na Minotaurus. Ipinadala ni Warden Magellan ang lahat ng puwersa sa level 4 para sugpuin si Luffy. Bumagsak ang sahig kaya nahulog sina Luffy, Bon Clay, Boggy, at Mr. 3 sa level 4, pero nakaiwas silang mahulog sa kumukulong dugo. Habang palis na si Hancock sa Impel Down, lumaganap ang balita na nagbanggaan sina Shanks at Kaido sa New World para pigilan ang atake ni Kaido kay Whitebeard. Sa level 4, hinarang ni Sadie at ng Demon Guards ang daan papuntang level 5, naghanap sina Luffy at Bon Clay ng pagkain pero sinalubong sila ni Magellan. Kahit pinilit ni Bon Clay na umalis, nagpas siyang lumaban si Luffy pero hindi siya makalapit dahil sa nakamamatay na laso ni Magellan. Umiyak si Bon Clay habang tumatakbo palayo, natatakot na siya rin ay mamamatay kung lalaban siya. Samantala, tinangkang tumakas ni na Boggy at Mr. 3 pero nadakip sila ni Hannibal. Patuloy na lumaban si Luffy kahit nalaso na ang kanyang buong katawan, tinangkang gamitin ni Luffy ang hockey pero hindi siya nagtagumpay, pinabagsak siya ni Magellan at ipinatapon sa level 5 upang hintayin ang kanyang kamatayan. Desidido siya na iligtas si Luffy, nag-disguise si Bon Clay bilang Hannibal at naghanap ng lunas pero sinabi sa kanya na wala itong antidote dahil narinig niya ang usap-usapan tungkol sa isang milagro sa kulungan. Pinuntahan niya ito kasama sina Boggy at Mr. 3, pero agad siyang iniwan ng dalawa nang sila'y lusubin ng mga mababangis na lobo. Kahit nasasaktan, hindi sumuko si Luffy sa hangaring iligtas si Ace, niligtas siya ni Bon Clay at nilabanan ng mga lobo, pero nanganganib silang matalo. Sa desperadong sandali, nagpakawala si Luffy ng Conqueror's Hockey, kaya napatigil ang mga lobo. Dumating si Emporio Ivankov at iniligtas sila, nagising si Bon Clay sa level 5.5, New Kamalan, isang lihim na lugar sa pagitan ng level 5 at level 6 kung saan nagtatago ang mga bilanggo. Ipinakita ni Ivankov ang kanyang lakas, pinigilan niya ang isang cannonball gamit lang ang isang wink at kaya niyang baguhin ang kasarian ng iba gamit ang Horn Fruit. Sinabi ni Ivankov na nagmakaawa si Luffy na iligtas si Bon Clay kaya iniligtas silang pareho. Ibinunyag din ni Ivankov na siya ay isa sa mga opisyal ng Revolutionary Army at kaalyado ng ama ni Luffy na si Monkey D. Dragon. Nag-alok si Ivankov ng hormone treatment kay Luffy, pero binigyan siya ng babala na masakit ito at makakabawas ng 10 taon sa kanyang buhay. Kahit ganoon, tinanggap agad ni Luffy para mailigtas si Ace. Habang nagpapagaling si Luffy, inakala ni Magellan na mamamatay na siya at naghanda ng i-turnover si Ace sa Navy. Kahit na nabahala si Sengoku na nakapasok si Luffy sa Impel Down, nanatili siyang kumpiyansa kay Magellan. Matapos ang matinding sakripisyo at sakit, nakarecover si Luffy nang hindi inaasahan, nagulat ang lahat sa bilis ng kanyang paggaling, nagsimula silang magtungo sa level 6 kasama si Ivankov at ang mga newcomers na bakla. Samantala, nagpasimula ng kaguluhan sina Boggy at Mr. 3 sa level 2 para makatakas. Dinala na si Ace sa barkong Navy patungo sa Gates of Justice, habang naglalakad sila Luffy, Bon Clay, at Ivankov sa level 4, nakasalubong nila si Crocodile na nag-alok ng tulong kapalit ng kalayaan. Bagamat ayaw ni Luffy, pinilit ni Ivankov si Crocodile na sumama, nakalaya rin si Jinbei at sumama upang pigilan ang digmaan. Nagpatuloy ang kanilang laban sa level 4, pinalaya ni Crocodile ang dati niyang tauhan na si Mr. 1 o si Das Bones, na sumali rin sa kanilang grupo. Samantala, dumating si Blackbeard sa Impel Down at sinimulang lusubin ang kulungan. Pinalaya ni Magellan si Shiryu, ang dating head jailer, para harapin si Blackbeard, pero pinatay agad ni Shiryu ang mga bantay na nagpalaya sa kanya. Nagtagumpay sina Luffy, Jinbei, at Crocodile na talunin ng Demon Guards. Habang nakipag-usap si Shiryu kay Blackbeard sa level 1, pinayagan niya itong magpatuloy sa kanyang plano. Hinuli ni Ivankov si Sadie, pero hinarang ni Hannibal si Luffy, matapang siyang lumaban, pero natalo rin siya sa huli. Sinipsip ni Blackbeard ang lason gamit ang Dark Fruit, kaya nakalaya sina Boggy at kanyang mga kasamahan.
Sugatan man, hindi sumuko si Hannibal sa pagtupad sa kanyang tungkulin, pero bigla siyang inatake ni Blackbeard. Ibinunyag ni Blackbeard na plano sana niyang hulihin si Luffy para maging warlord, pero dahil nahuli niya si Ace, hindi na niya ito kailangang gawin. Sa galit ni Luffy, inatake niya si Blackbeard. Pero natalo siya dahil sa kakayahan nitong alisin ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit. Pinilit ni Jinbei si Luffy na magmadali, nagtaka si Crocodile kung bakit handang mawala si Blackbeard sa posisyon bilang warlord, pero sagot lang ni Blackbeard, bahagi ito ng aking malaking plano. Dumating si Magellan at nilaso ng buong crew ni Blackbeard, sinubukan ni na Ivankov at Inazuma pigilan si Magellan para bigyan ng oras si Luffy. Nagplano sina Luffy at Jinbei na agawin ang isang barko ng Marines, tinulungan sila ng mga bilanggo na pinamumunuan na ngayon ni Buggy, pinaglabanan ni Mr. 3 ang Demon Guards at binigyan ng oras ang grupo ni Luffy, pero hinabol pa rin sila ni Magellan. Inilipat ni Magellan ang lahat ng barko ng Marines upang ikulong ang mga takas, gamit ang wax ni Mr. 3, nagkaroon si Luffy ng ideya na takpan ang kanyang mga kamao ng wax para masuntok si Magellan. Gumawa si Jinbei ng improvised draft gamit ang mga kasamahan at pinalipad sila patungo sa barko ng Marines. Ginamit ni Magellan ang kanyang ultimate move, Venom Demon, kaya napilitan sina Luffy at Mr. 3 umatras, nakakuha na ng barko sina Crocodile at Mr. 1 pero hindi sila agad makabalik para sagipin sina Luffy. Nakarecover si Ivankov at tinulungan si Luffy, gumawa sila ng daan sa sahig ng kulungan para makatakas, tinawag ni Jinbei ang mga whale sharks para sakyan ng mga bilanggo. Nakasampa na sa barko sina Luffy at ang iba pero nakasarado pa rin ang Gates of Justice, nag-disguise si Bon Clay bilang si Magellan at napaniwala niya ang mga taga-kontrol ng gate na buksan ito, kaya nakatakas sila sa huling sandali. Nalungkot si Luffy na naiwan si Bon Clay, pero tinanggap ni Bon Clay na ito lang ang paraan. Sa Transponder Snail, nagpasalamat si Luffy kay Bon Clay habang umiiyak ang buong grupo sa kanyang sakripisyo. Sa huli, natuklasan ni Magellan ang nangyari, pero huli na ang lahat. Samantala, iniligtas ni Shiryu ang grupo ni Blackbeard sa laso ni Magellan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng antidote. Mula noon, sumali na siya sa crew ni Blackbeard. Sa barko na kanilang ginamit sa pagtakas, nagdiwang ang mga bilanggo sa kanilang kalayaan hanggang sa biglang tumunog ang transponder snail ng Marines at ibinunyag na patungo sila mismo sa Marineford. Ibinunyag din ng opisyal na dati palang kasapi si Buggy sa Roger Pirates at may koneksyon siya kay Shanks. Dahil dito, pinagkamalan ng mga bilanggo si Buggy bilang isang alamat at pinaniwala ang isa siyang dakilang pirata. Sinamantala ni Buggy ang pagkakataon at buong tapang niyang sinabi na sasakupin nila ang Marineford at tatalunin si Whitebeard, kaya mas lalo siyang hinangaan ng mga bagong tagasunod niya. Samantala, dumating na rin si Ace sa Marineford. Sa weather yacht, patuloy na nag-aaral si Nami mula sa matandang lalaki na nagpapakita ng kakayahang makatawag ng malalaking ulap ng ulan at nakakakulong ng mga bagyo sa mga bubble, dahan-daang nililipad ang isla papunta sa Sabao de Archipelago. Si Frankie, na bumalik na sa dati niyang enerhiya matapos ang kanyang T-overload, ay nilalabanan ng mga cyborg sa mekanikal na syudad. Natuklasan niyang si Dr. Vegapunk pala ang gumawa ng teknolohiya sa isla, siya rin ang nag-modify kay Kuma. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya sa laboratorio ni Vegapunk pero aksidenteng napaandar ang mga alarm. Sa Kamabaka Kingdom, desperadong pinipilit ni Sanji na makatakas mula sa mga Okama na walang tigil na lumalapit sa kanya. Hinamon niya si Caroline, ang pansamantalang reyna habang wala si Ivankov. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting bumibigay si Sanji sa makukulay na buhay ng isla. Sa Torino Kingdom, inaalagaan ni Chopper ang isang sugatang batang ibon, umaasang kapag gumaling ito, matutulungan siya nitong makabalik sa Sabaody, ngunit bigla siyang pinaligiran ng mga tao sa isla na tinangkang hulihin siya pati ang ibon. Sa huli, iniligtas sila ng inang ibon, pero napagtanto ni Chopper na hindi niya alam kung kailan makakalipad ang ibon. Sa Tequila Wolf, nakakulong si Robin at pinipilit siyang ipagtapat kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Itinago ng kanyang mga tagakuha ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Soren, ang batang minsang naging kaibigan ni Robin, ay nagsisisi sa kanyang pagtataksil at nagtangkang tulungan siya. Isang unit mula sa Revolutionary Army ang naglunsad ng pag-aalsa. Pinalaya si Robin, at inanyayahan siyang sumama sa kanilang laban para palayain ang mga alipin sa paggawa ng walang katapusang tulay. Samantala, patuloy na nagsasanay si Usopp kasama si Heracles sa isla ng mga man-eating plants, desididong maging mas malakas para sa kanyang mga kaibigan, na natili namang sugatan si Zoro sa isla ni Perona, habang nagpapatuloy sa kanyang kalokohan si Brook sa isla ng mga naghihirap, kung saan pinaniniwalaan pa rin siyang isang Diyos.
Sa Bowen Archipelago, paulit-ulit na inaatake si Usopp ng mga hayop at kumakain ng halaman dahil siya ang pinakamahinang nilalang sa isla. Pinayuhan siya ni Heracles na kumain para lumakas, ngunit maling naintindihan ni Usopp, akala niya kakain lang siya ng marami para lumakas, hindi niya naisip na kailangan din niyang mag-ensayo, kaya nagsimula siyang kumain ng sobra bilang paghahanda sa mga susunod na laban. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Zoro na mabawi ang kanyang mga espada pero hirap siyang intindihin ang simpleng direksyon ni Perona, ikinainis nito. Plano sana ni Perona na lituhin si Zoro para maatake siya ng negative hollows, pero bigo siya dahil si Zoro mismo ang paulit-ulit na naliligaw kahit walang nanlilinlang sa kanya. Sa huli, bumalik din siya nang hindi sinasadya sa kastilyo ni Perona. Makalipas ang ilang sandali, inatake siya ng mga anino ng halimaw na may mga sandata, kaya napilitang lumaban si Zoro. Habang patuloy na nagkakamali ng pagkakakilanlan sa kanya, inalayan si Brook ng mga tao ng isla ng kanilang natitirang pagkain, dahil akala nila kaya niyang protektahan sila laban sa Longarm tribe. Nang dumating ang tribo at dinukot ang isa sa mga babae sa nayon, nakiusap ang mga tao kay Brook na iligtas ito, kaya pumayag siyang tumulong. Habang sa Marineford, mga 3 oras bago ang pagbitay kay Ace, nagsimula ng magtipon ng 5 Warlords of the Sea para sa laban, pumwesto na rin ang 3 Marine Admirals para sa pagdating ni Whitebeard, ipinakita ang mga flashback ng mga makapangyarihang personalidad habang naghahanda sa digmaan, dinala na si Ace sa execution platform habang naghahanda ang mga Marine sa pagdating ng mga pirata ni Whitebeard. Habang papalapit si Luffy sa Marineford, nananatiling sarado ang Gates of Justice. Pag-akyat ni Ace sa plataporma, nagsimulang magsalita si Fleet Admiral Sengoku gamit ang transponder snails para ipahayag sa buong mundo ang isang nakakagulat na balita. Inihayag niya na ang ina ni Ace ay si Portgas de Rouge, at nabinigay lamang nito ang kanyang apelyido kay Ace para maitago ang katotohanan, na si Ace ay anak ni Goldie Roger, ang Pirate King. Nabigla si Ace, pati na rin ang mga Marines at ang mga mamamahayag sa paligid. Habang nagsasalita si Sengoku, naalala ni Garp ang isang pangyayari ilang buwan bago bitayin si Roger. Ipinagkatiwala ni Roger kay Garp ang magiging anak niya at hiniling na protektahan ito. Matapos bitayin si Roger, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga Marines para hanapin ang sinumang may koneksyon kay Roger. Sa matinding kagustuhan ni Rouge na iligtas ang kanyang anak, pinilit niyang itago ang kanyang pagbubuntis sa loob ng 20 buwan, pero matapos siyang manganak, namatay siya sa pagod. Kinuha ni Garp si Ace at pinalaki ito kasama sina Daden at Luffy. Habang patuloy pa si Sengoku sa pagsasalita, biglang may dumating na balita, ang Gates of Justice ay biglang misteryosong bumukas. Dahil dito, nakapasok si Luffy at ang kanyang mga kasama papuntang Marineford. Nagsimula ang digmaan nang lumitaw ang fleet ni Whitebeard. Mula sa ilalim ng dagat, biglang umahan ang Moby Dick sa harap mismo ng execution platform. Ikinagulat ng Marines, ipinakita naman ni Whitebeard ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan mula sa Devil Fruit, ang paglikha ng malalakas na lindol. Ipinakita ang nakaraan ni Ace, dati siya na kapitan ng Spade Pirates, hinamon niya si Jinbei upang makaharap si Whitebeard. Naging tabla ang laban nilang dalawa, subalit dumating si Whitebeard. Natalo siya, pero nakita ni Whitebeard ang kanyang tapang at tinanggap siya sa kanyang crew. Kalaunan ay ginawa siyang commander ng isang division, ngunit nang traidorin sila ni Blackbeard at patayin si Thatch, nagdesisyon si Ace na siya na lang ang papatay sa Taxil. Ito'y naging dahilan ng lahat ng nangyayari ngayon. Nangako si Whitebeard at ang kanyang mga kaalyado na ililigtas si Ace kahit anong mangyari. Gumawa siya ng dambuhalang tsunami sa magkabilang panig ng Marineford, ngunit napigil ito ni Aokiji gamit ang kanyang yelo. Lalong tumindi ang laban, nagbanggan ang mga commander ni Whitebeard laban sa mga Vice Admiral ng Marines. Sinubukan ni Mihawk sukatin ang lakas ni Whitebeard sa pamamagitan ng isang malakas na slash, pero hinarang ito ni Jozo gamit ang kanyang katawan na nagiging diamante. Sumunod na umatake si Kizaru, pero nasalag siya ni Marco na nagbagong anyo bilang Phoenix. Inihagis naman ni Jozo ang isang dambuhalang iceberg, ngunit tinunaw ito ni Akainu gamit ang magma at pinabalik ng malakas na atake, hanggang lumubog ang isa sa barko ni Whitebeard, ngunit winasak lang ito ni Whitebeard gamit ang lindol. Habang nagiging mas magulo ang labanan, nagsimulang kabahan ang mga bagitong Marines gaya ni Kobe at Helmeppo, dahil nakikita nilang madaling natatalo ang mas malalakas na sundalo. Biglang sumugod si Little Ors Jr., isang higanting lahi ni Ors. Giniba niya ang isang barko at nakalusot sa depensa ng Marines, papalapit ng papalapit sa plaza, kahit pinipigilan siya ni Ace. Naalala niya ang sombrerong ginawa sa kanya ni Ace, ngunit sa huli ay napuruhan siya, tinamaan ng Ursus Shock ni Kuma, pinutol ni Doflamingo ang kanyang paa, at sinaksak siya ni Moria gamit ang mga anino. Bumagsak siya, pilit pa ring inaabot si Ace.
Sa kalagitnaan ng laban, mabilis na tinalo ni Whitebeard si Vice Admiral Ronsa, muling pinakita ang agwat ng kanilang lakas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sugurin ang plaza. Samantala, umatras sina Kobe at Helmepo dahil sa takot at nakita nila si Akaino na pumatay ng isang marine dahil sa pagiging duwag, dahilan para mas lalo silang natakot, biglang may bumagsak mula sa langit, si Luffy at ang mga tumakas mula sa Impel Down, ay nakarating na at sumali na rin sa digmaan. Bago pa mangyari ang lahat dahil sa malaking alon na gawa ni Whitebeard kanina, gumawa sila ng paraan. Sinubukan ni Luffy at ng kanyang mga kasama na sakyan ang malaking alon papasok sa Marineford, ngunit pinatigas ito ni Aokiji at naiwan silang nakabitin. Dumating din ang balitang pinaaga ang bitay kay Ace, kaya lalo silang nagmadali, nang mabasag ang yelo sa ilalim nila, nahulog sila sa butas na ginawa ni Jozo. Nakita ni Luffy na buhay pa si Ace, sa kaguluhan, napigilan niya si Crocodile na umatake kay Whitebeard, napansin ni Whitebeard ang sombrero ni Shanks kay Luffy, ngunit buong tapang na sinabi ni Luffy na ililigtas niya si Ace at siya ang magiging hari ng mga pirata, kaagad sumugod siya sa Marines para iligtas ang kanyang kapatid. Inatake siya ni Kizaru gamit ang laser, pero sinalo siya ni Ivankov, na hinarap naman ni Kuma, muntik mahuli siya ni Hina, pero nakatakas gamit ang kanyang Gear Second. Samantala, sa kabilang panig, hirap ang Whitebeard Pirates laban sa mga Vice Admirals, nagpalabas ng zombie si Moria para harangan si Luffy, ngunit dumating si Jinbei at isang malakas na hampas lang, tinapos ang mga ito. Sumigaw si Ace, sinasabing tumigil na si Luffy dahil ayaw niyang sagipin siya ng isang mahina, pero ang totoo, nag-aalala lang siya para sa buhay ng kapatid niya, hindi siya pinakinggan ni Luffy, at ginamit ang Gear Third para talunin ang isang higanteng marine, kasabay nito, ibinunyag ni Sengoku sa buong mundo na si Luffy ay anak ni Dragon, ang pinuno ng Revolutionary Army. Samantala, pinilit ni Whitebeard si Buggy na tumulong sa kanya gamit ang dami ng mga tagahanga ni Buggy, natalo rin ni Jinbei si Moria, nahuli ni Smoker si Luffy. Ngunit si Hancock, dahil sa galit ay tinamaan si Smoker gamit ang kanyang hockey. Nakipaglaban si Ivankov kay Kuma at nalaman ng malungkot na katotohanan, binura na ang isip ni Kuma at isa na lamang siyang sandatang kontrolado ng Marines. Sa kaguluhan, lihim na ibinigay ni Hancock ang susi ng posas ni Ace kay Luffy, sabay pangangarap tungkol sa kasal nila. Patuloy na lumala ang labanan, sinubukan muli ni Crocodile na atakihin si Whitebeard, pero hinarang siya ni Jozo, ngunit pinigil naman si Jozo ni Doflamingo. Sinubukan ni Mihawk na patumbahin si Luffy, pinutol ang mga Newkama fighters at napatras pa si Jinbei, nakaligtas si Luffy gamit si Buggy bilang panangga, hanggang dumating si Vista, ang 5th Division Commander, para harapin si Mihawk. Inutusan ni Sengoku na ihinto ang broadcast, pero patuloy pa rin itong napapanood sa buong mundo gamit ang Denden Mushi na nakuha ni Buggy. Sa kasikatan, nagmukhang bayani si Buggy, ngunit biglang lumitaw si Squard, isa sa mga kakampi, at sinaksak si Whitebeard. Naniwala siya sa kasinungalingan ng Marines na isasakripisyo ni Whitebeard ang kanyang mga kasama, bumagsak ang morale ng iba dahil dito. Ngunit pinatawad ni Whitebeard si Squard at ibinunyag ang panlilinlang ng Marines, dahil dito, muling nabuhayan ng loob ang kanyang mga tauhan, idineklara ni Whitebeard na pangungunahan niya ang laban kahit kapalit ang kanyang buhay, at muli siyang sumugod sa gitna ng digmaan. Itinaas ng Marines ang napakalalaking pader sa paligid ng plaza, kaya't natrap ang mga pirata. Kasabay nito, bumuhos ang magma ni Akaino gamit ang kanyang ataking meteor volcano, natunaw ang yelo at nasira ang mga barko ni Whitebeard, nalaglag ang mga pirata sa kumukulong dagat habang papalapit mula sa likuran ang mga pasifista, lalong naging desperado ang labanan. Inihagis ni Jinbei si Luffy patawid ng pader para makarating siya kay Ace, hinarap niya ang tatlo. Galit na galit, inatake niya mismo ang tatlong malalaking ulo ng Admirals. Namangha ang lahat sa tapang niya, ngunit tinamaan siya ni Kizaru at bumagsak, sugatan at halos di makabangon. Inakala ng mga tagapagpatupad na tapusin na si Ace, pero biglang sumingit si Crocodile, hindi para kay Whitebeard, kundi para lang hindi magwagi ang Marines. Sinagip si Luffy ni Marco mula sa kontra-atake ni Aokiji, habang lihim na nakaligtas si Mr. 3 sa ilalim ng Marineford. Sa puntong iyon, inilabas ni Whitebeard ang kanyang huling plano, isang malaking barko ang umahan, tinulak papasok ng katawan ni Ors Jr., at nagsimula ang mga pirata na sumugod diretso sa gitna ng Marineford.
Ngayon, si Sengoku at Garp ay naghanda na ring lumaban mismo habang papalapit ang digmaan sa rurok nito. Si Luffy, pagod na pagod at sugatan, ay halos bumigay matapos labanan ng mga Vice Admiral at si Kizaru, pati si Whitebeard ay napangiti, namamangha sa tibay ng loob ni Luffy para sa kanyang kapatid. Nagpatuloy ang banggaan, nakipaglaban si Akainu kay Whitebeard habang ang mga kakampi nilang pirata ay hirap laban sa mga pacifiste. Si Marco ay lumipad para tumulong, ngunit hinarang siya ni Garp na nagsabi, kung gusto niyong iligtas si Ace, kailangan muna ninyong patayin ako. Sa ibabaw ng entablado, napaisip si Ace tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya lagi nalalaban kapag may nanlalait sa kanyang ama na si Roger, at kung paanong lagi niyang tinatanong kung dapat ba talaga siyang ipinanganak, pero sa pagtingin sa dami ng taong nakikipaglaban para sa kanya, nagbago ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, gusto niyang mabuhay. Ngunit si Whitebeard, dala ng edad at sakit, ay natama ng malalakas na atake ni Akainu. Dahil dito, nakakita ng pagkakataon sina Kizaru at Aokiji para saktan sina Marco at Jozo. Samantala, si Luffy, ubos na ang lakas, ay nagmakaawa kay Ivankov na bigyan pa siya ng tension hormones. Dahil sa matinding determinasyon na mailigtas si Ace, pilit pa rin siyang tumayo at sumugod papasok sa gitna ng digmaan. Habang sumisigaw siya na ililigtas niya ang kanyang kapatid, bigla niyang nailabas ang Conqueror's Haki nang hindi niya namamalayan. Sa isang iglap, maraming marines at mga kalaban na may mahinang espiritu ang nawala ng malay, nagulat ang lahat, pati sina Whitebeard, mga commanders, at mismong mga admiral, dahil pambihirang kapangyarihan lamang iyon na mayroon ang iilang makapangyarihang tao sa mundo. Ito ang unang malinaw na patunay na si Luffy ay may dalang kapangyarihan ng isang tunay na itinadhana. Nakita ni Whitebeard ang kanyang pagsusumikap at inutos sa lahat na tauhab na suportahan siya. Dahil sa tulong ni na Crocodile at Hancock, nakalusot si Luffy papunta sa entablado. Gumawa si Inazuma ng tulay, ngunit hinarang siya ni Garp, nagharap ang maglolo, at nagpalitan ng suntok. Naalala ni Garp ang panahong sinanay niya si Luffy na maging isang marine, pero nang dumating ang sandali, nag-alinlangan siya. Natulak siya ni Luffy at dumiretso ang apo niya kay Ace. Nang malapit na si Luffy, sinira ni Kizaru ang susi gamit ang kanyang sinag ng liwanag. Si Sengoku naman ay nagbago ng anyo bilang isang napakalaking gintong Buddha para durugin silang dalawa. Pero sa huling saglit, si Mr. 3 na nagkunwaring executioner ay gumawa ng kopya ng susi gamit ang wax at nabuksan ang posas ni Ace. Gumuho ang entablado dahil sa putok, pero nasagip sila ni Ace gamit ang kanyang apoy. Nakalaya na si Ace, magkaharap silang magkapatid at nakipaglaban ng magkasama. Muling naglakas loob ang Whitebeard Pirates para makatakas, ngunit hinarang ng mga admiral, si Squad, na nagtangkang bumawi, ay pinigil ang Marines para patunayan ang kanyang katapatan, pero nagpasya na si Whitebeard sa kanyang kapalaran. Idineklara niyang isa na lamang siyang labi ng lumang panahon at inutusan ang kanyang mga anak na magpatuloy sa bagong mundo kahit wala na siya. Samantala, patuloy na nakikita ng buong mundo ang digmaan dahil sa broadcast ni Buggy, lalong tumibay ang loob ni Ace hanggang hamakin ni Akainu si Whitebeard at sabihing hindi siya kailanman nahihigit kay Roger. Sa kabila ng babala ng kanyang mga kasama, hinarap ni Ace si Akainu, ngunit mas malakas ang magma kaysa sa apoy. Natamon si Ace at halos mawala ng lakas nang umatake si Akainu para patayin si Luffy. Humarang si Ace at isinakripisyo ang sarili. Parang tumigil ang oras, nakitang tinamaan ng kanyang kapatid, napasigaw si Luffy sa matinding sakit, unti-unting nawala ang Viv record ni Ace habang bumubuka ang malalim na sugat sa kanyang dibdib. Pinigilan ni na Jinbei, Marco, at Vista si Akainu, habang si Garp ay halos sumabog sa galit ngunit buti ay hinawakan ni Sengoku. Sa kanyang huling sandali, humingi ng tawad si Ace kay Luffy dahil hindi siya nakaligtas sa kanyang pangarap at dahil hindi siya tunay na nailigtas, inamin niyang kinatatakutan niya kung dapat ba talaga siyang nabuhay. Ngunit may ngiti siyang nagpasalamat kay Luffy, kay Whitebeard, at sa kanyang mga kasama sa pagmamahal na ibinigay nila sa kanya. At doon, namatay si Ace sa bisig ng kanyang kapatid. Tuluyang gumuho ang isip ni Luffy, napasigaw sa matinding pighati, sinubukan siyang tapusin ni Akainu, pero mabilis siyang tinakas ni Jinbei habang si Marco ang sumalag. Sa galit, ibinuhos ni Whitebeard ang kanyang buong puot kay Akainu, nilindol ang buong Marineford.
Ngunit hindi pa tapos ang laban, dumating ang Blackbeard Pirates, kasama ang mga malulupit na bilanggo mula sa Impel Down. Inamin ni Blackbeard na ang pagiging warlord ay panlilinlang lang para makapasok sa Impel Down. Ngayon, sabay-sabay nilang inatake si Whitebeard. Matindi pa rin siyang lumaban, pero nasugatan na ng husto. Sa kanyang huling hininga, idineklara niya na ang One Piece ay totoo. Namatay siyang nakatayo, may daan-daang sugat, pero ni isa walang sa kanyang likod. Tinaak pa ni Blackbeard ng tela ang katawan ni Whitebeard nang muling lumitaw, taglay na niya, hindi lamang ang kapangyarihan ng dilim, kundi pati ang lindol ni Whitebeard. Nagulat ang lahat, pirata at marines, nang ideklara niya ang pagsisimula ng kanyang era. Agad siyang hinarap ni Sengoku para ipagtanggol ang Marineford. Samantala, tinatakas ni Jinbei si Luffy na walang malay, ngunit hinabol sila ni Akainu. Tinamaan si Jinbei sa dibdib, nadamay din si Luffy. Bumagsak silang dalawa, pero pumagitna si Crocodile para sayangin ang oras. Dinala naman ni Buggy si Luffy hanggang biglang lumitaw si Trafalgar Law sakay ng kanyang barko na submarine. Sinabi niya na magiging karibal niya si Luffy balang araw, at isinakay ito para gamutin. Sa loob ng Marineford, patuloy na nakikipaglaban sina Sengoku at Garp laban kay Blackbeard, habang sinubukan pa ring habulin ng Marines ang mga tumatakas. Nang subukan ni Kizaru na pigilan si Law, biglang bumagsak si Kobe sa dami ng tinig ng mga namamatay na naririnig niya. Hindi na niya kinaya at sumigaw na itigil na ang digmaan. Galit na galit si Akainu at gusto nang patayin si Kobe, pero biglang dumating si Red Hair Shanks, sinalag niya ito. Natahimik ang lahat nang may biglang dumating na isang Yonko at idineklara niyang dapat nang tapusin ang digmaan. Ipinasa niya kay Buggy ang sombrero ni Luffy para maibalik sa kanya. Bagamat gustong makita ni Shanks si Luffy, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa pagharap ni Shanks kasama ang kanyang crew, natigil ang lahat, walang naglakas ng loob na lumaban, natapos ang digmaan sa Marineford. Lumapit si Shanks kay Sengoku at sinabing, kung nais niyong tapusin ang digmaan, kami na ang bahala sa paglibing sa mga nasawi, wala nang kailangang mamatay pa. Tinanggap naman ni Sengoku ang alok ni Shanks bilang respeto sa kanyang pangalan at katayuan bilang isa sa mga Yonko. Kumalat ang balita sa buong mundo, patay na si Whitebeard, patay na si Ace, nagbago na ang panahon ng mga pirata at nagsimula na ang bagong era ng mga pirata. Matapos ang digmaan, yumanig ang mundo, galit si Sengoku kay Blackbeard, at itinago ng world government ang balitang maraming preso mula level 6 ng Impel Down ang nakatakas. Samantala, lumitaw ang submarine ni Law malapit sa barko ng Marines kung saan naroon si Hancock. Inayos ni Hancock na samahan sila pabalik sa Amazon Lily, ngunit sa maraming isla na dating nasa ilalim ng proteksyon ni Whitebeard, ay nagsimula ng kumalat ang kaguluhan. Makalipas ang 2 linggo, nagising si Luffy, pananghinaan siya ng loob at nalunod sa lungkot dahil sa pagkamatay ni Ace, umalis siya at tumakbo sa gubat, habang nagluluksa, patuloy pa ring inaalagaan siya ni Hancock, ipinaghahanda ng pagkain kahit siya mismo ay hindi kumakain. Natagpuan siya ni Jinbei at kinausap, doon nagsimula ang flashback, ipinakita ang pagkabata ni Luffy, dinala siya ni Garp kay Daden, kung saan una niyang nakilala si Ace, noong una'y tinanggihan siya ni Ace, pero matyaga siyang sumunod. Kalaunan, nakilala rin nila si Sobo, isang batang gustong lumaya mula sa buhay bilang marangal, sa umpisa'y laging may away, pero kalaunan naging matalik na magkaibigan sila, naglakbay, ng arap, at nagsumpaan bilang magkakapatid sa dugo. Nang tangkain ni Sobo na magliyag, binaril at pinasabog ng Celestial Dragon ang kanyang bangka, naniwala sina Ace at Luffy na patay na siya, ngunit bago siya lumisan, nagsulat si Sobo ng liham para kay Ace, hinihiling na alagaan si Luffy, bagamat sugatan ang puso nila, nagpatuloy silang magkasama. Bumalik sa kasalukuyan, humagulhol si Luffy sa kanyang kahinaan, pinasaya siya ni Jinbei, pinaalala na pinili mismo ni Ace ang kanyang landas, si Garpman ay tahimik na nagdusa, habang si Dadan ay galit na galit, ibinuhos ang sakit at hinanakit. Samantala, si Shanks ay nagsagawa ng libing para kina Ace at Whitebeard bilang pagbibigay galang, bago muling naglayag. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, pinaalalahanan siya ni Jinbei na bagamat nawala na si Ace, ay hindi pa siya nag-iisa. Sinabi ni Jinbei sa kanya na, huwag mong sukatin ang nawala mo, kundi pahalagahan mo kung ano pa ang natitira sa'yo. Doon naalala ni Luffy na may mga kaibigan pa siyang naghihintay sa kanya, ang kanyang crew, ang Straw Hat Pirates. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ng digmaan sa Marineford, kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ace at Whitebeard.
Sa iba't ibang dako ng dagat, nalaman ng mga Straw Hat Pirates ang nakalulungkot na balita habang sila ay kanya-kanyang nakahiwalay sa mga isla na kinasadlakan nila, nabalitaan nila ang sinapit ni Luffy, at labis silang nabahala sa kalagayan ng kanilang kapitan. Nais nilang agad na bumalik upang makasama siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang may kakayahang gawin iyon sa panahong iyon. Samantala, matapos mailibing sina Ace at Whitebeard, nagpasya si Luffy na bumalik sa Marineford kasama sina Jinbei at Rayleigh. Doon, tumunog siya ng Ox Bell ng 16 na beses at nag-alay ng bulaklak sa libingan nina Ace at Whitebeard bilang pag-alala at pagpupugay sa dalawang dakilang mandirigma. Ang larawang kuha ng press mula sa ginawa niyang iyon ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Nang kumalat ang larawan ni Luffy sa dyaryo, umalingaw-ngaw ang pangalan ng Straw Hat sa buong mundo. Nabigla ang lahat mula sa mga pirata hanggang sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa Marine Headquarters, napatigil si Sengoku, tahimik na pinanood ang larawan ni Luffy habang hawak ang dyaryo. Ang mga admiral, pati ang 5 elders o kilala sa Gore Ose sa itaas ng world government, ay nagulat sa ginawang iyon. Para sa kanila, isang kabaliwan ang bumalik sa lugar kung saan halos ikinamatay niya ang kanyang buhay. Ngunit para kay Luffy, ito ay isang mensahe, isang panata. Nang makita ito ng Straw Hat sa dyaryo, naunawaan nila ang tunay na mensaheng nais iparating ni Luffy, ang 3D2Y, na ang ibig sabihin ay hindi pa sila dapat magkita ngayon. Sa halip, kailangan muna nilang magpalakas sa loob ng 2 taon bago muling maglakbay bilang isang mas matatag na grupo. Pagkatapos maunawaan ang mensaheng iyon, nagsimula silang magsanay sa kani-kanilang kinaroroonan. Si Zoro ay nagsanay sa ilalim ni Draculae Mihawk sa Kuraigana Island. Si Nami ay pinag-aralan ng klima at panahon sa Weather sa Sky Islands. Si Usopp ay sinanay ang sarili kasama si Heracles sa Bowen Island, si Sanji ay nagtiis at nagsanay sa Kamabaka Kingdom, si Chopper ay nagsanay sa mga higanteng ibon at sa isang katutubong tribo sa Torino Kingdom, si Robin naman ay pinrotektahan at tinulungan ng Revolutionary Army, si Frankie ay natuklasan ang lumang laboratorio ni Vegapunk sa Kerekori Island, samantalang si Brook ay napagkamalan bilang isang demonyo at naging tanyag na music hero sa isang lugar. Habang ang bawat isa ay nagpapalakas, sinimulan naman ni Luffy ang kanyang matinding pagsasanay sa Rascana Island sa tulong ni Rayleigh. Doon, natutunan niya ang paggamit ng hockey at hinasa ang kanyang kakayahan sa loob ng 2 taon. At makalipas ang 2 taon, tahimik na pumasok ang mundo ng One Piece sa bagong yugto habang naghahanda ang Straw Hat Pirates na muling magsama. Sa bar ni Shaki, nagpasalamat si Sanji kina Deval at sa Flying Fish Riders dahil pinrotektahan nila ang Thousand Sunny habang wala ang crew. Samantala, nagkamali si Chopper at sinundan ng isang grupo ng mga impostor na nagkukunwaring Straw Hats, habang si Robin naman ay patuloy na iniiwasan ng mga ahente ng gobyerno na humahabol sa kanya. Pagbalik ni Luffy matapos ang 2 taong pagsasanay, madali niyang tinalo ang mga peking Straw Hats gamit ang bago niyang lakas at hockey. Sa huli, muling nagtagpo sina Sanji at Zoro, na casual lang na nag-aaway at nag-iinitan at sabay na nagtungo upang makasama ang iba. Si Robin naman ay nakarating sa Thousand Sunny at nagkita muli kay Frankie, na nag-upgrade ng barko gamit ang bagong teknolohiya. Samantala, sina Sentomaru at ang mga pasifista ay nagpunta sa Sabaody matapos marinig ang balitang bumalik si Luffy. Sa Grove, maraming pirata ang nagtipon, naniniwalang ang pekeng Straw Hat Luffy ay totoo, kasama rito ang magkapatid na sina Caribou at Koribo, na kinatatakutan pa ng ibang pirata. Ngunit nang dumating ang tunay na Luffy, nalantad ang katotohanan, ipinahayag ni Sentomaru na ang peking Luffy ay si Dem Arrow Black at mabilis na natalo ang kanyang grupo. Pagdating ng Marines at Pacifiste, ay ipinakita ni Luffy ang tunay niyang lakas. Sa isang suntok lamang, winasak niya ang PX-5, ikinagulat ng lahat. Ipinakita rin ni Sanji at Zoro ang kanilang bagong kakayahan, na ngayon kayang talunin ang mga Pacifiste na minsang nagpahirap sa kanila. Nagpaalam si Luffy kay Rayleigh bago tuluyang simulan muli ang kanilang paglalakbay. Buong pusong nagpasalamat siya sa lahat ng itinuro nito, sa lakas, sa tiwala, at sa panahong ibinigay upang siya ay tumatag. Tahimik nang umiti si Rayleigh, alam niyang handa na si Luffy harapin ang bagong mundo bilang tunay na kapitan ng Straw Hat Pirates. Pagkaalis ni Luffy, mabilis na sumugod ang mga Marines upang pigilan ang crew. Ngunit hamarang si Rayleigh, sa isang iglap, hinati niya ang lupa, nagkaroon ng napakalalim na hiwa na naghiwalay sa kanya at sa mga kalaban. Sabay sabi niyang, ang sino mang lalampas dito, ay tiyak na mamamatay.
Samantala, bawat kasapi ng Straw Hat ay humarap sa sariling laban, tinulungan ni Heracles si Usopp upang talunin ang mga Marines, ginamit ni Nami ang bago niyang kaalaman sa panahon upang lituhin ang mga kalaban, at si Sanji, kasama ang mga Okama, ay nagtagumpay rin laban sa kanilang mga sumalakay. Pagbalik sa Sabao de Archipelago, muling nagkita-kita ang buong Straw Hat crew, mas malakas, mas matatag, at mas handa kaysa dati. Sa tulong ni Rayleigh at Shaggy, matagumpay nilang napigilan ang mga Marines at nakasakay sila sa Thousand Sunny, at matapos ang 2 mahabang taon ng paghihintay, muling naglayag ang Straw Hat Pirates mula sa Sabao de Archipelago, patungo sa kanilang bagong destinasyon, Fishman Island. Samantala, ang Straw Hat ni Luffy ay dati palang pag-aari ni Roger noong una silang nagkakilala ilang dekada na ang nakalipas. Habang pinagmamasdan ng Straw Hats ang malawak na bahagi ng malalim na karagatan, ipinaliwanag ni Nami na kung masyadong maraming butas ang mabubuo sa barko, maaaring pumutok ang patong nito at masira ang Thousand Sunny. Ibinunyag ni Frankie na dinala si Hatchan sa Fishman Island dahil siya ay malubhang nasugatan nang subukang sakupin ng Marines ang Thousand Sunny. Ipinahayag din na ipinaalam ni Kuma kay Rayleigh na ipinadala niya ang Straw Hats upang tulungan sila dahil siya ay isang revolusyonaryo at muling na program upang protektahan ang Thousand Sunny hanggang sa kanilang pagdating. Di nagtagal, napansin ng crew na sila ay sinusundan ni Caribou. Ginamit ni Caribou si Momo, ang sikaw na dating pag-aari ni Arlong, bilang sakay, at naghanda siya at ang kanyang mga tauhan ng isang panimulang pag-atake. Iniutos ni Caribou ang atake, ngunit natakot si Momo sa biglaang pagdating ni Luffy at Sanji, kaya tumakas kasama ang crew, na nagbigay daan sa Straw Hats upang mahuli si Caribou. Habang pinag-uusapan ng mga agos ng dagat, diretsong tinungo ng barko ang isang napakalaking ilalim dagat na talon, na kilala bilang downward plume. Doon, natuklasan nila ang isang higanteng kraken na matagal nang sumisira ng mga barko, winasak ang barko ni Caribou at tila pinatay ang kanyang crew. Pinagsama ng Straw Hats ang kanilang lakas upang talunin ang kraken, ngunit nahila sila sa isang vortex na dinala ang Thousand Sunny ng mas malalim sa dagat. Pinaganya ni Frankie ang coup de burst upang itulak pa ang barko sa dagat. Di nagtagal, inatake sila ni Enkoro, isang higanteng anglerfish, hanggang sa dumating si Wadatsumi, isang higanteng sea giant, at pinukpok ito. Akala ng crew ligtas na sila, biglang lumitaw ang isang barko na tinatawag na Flying Dutchman, na nagdulot ng takot sa kanila. Ipinakilala ng kapitan nitong si Vanderdecken IX ang kanyang sarili at iniutos kay Wadatsumi at Enkoro na patayin ang Straw Hats. Sa oras na iyon, dumating si Surem, ang Kraken, at tinulungan ng Straw Hats na talunin si Wadatsumi at mailigtas sila. Pinilit ng isang pagsabog ng bulkan si Vanderdecken at ang kanyang crew na umatras. Ginamit nila si Surem bilang gabay, at mas lumalim pa ang paglalakbay ng Straw Hats sa dagat hanggang sa maipit sila ng isa pang crew ng Fishman. Inalok ni Hammond, isang miyembro ng New Fishman Pirates, si Luffy na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya. Sa pamamagitan ng huling coup de burst, nakatakas ang Straw Hat sa Thousand Sunny at sa wakas ay nakarating sa Fishman Island. Pagdating nila, bumagsak ang protective bubble sa paligid ng isla, kaya pumasok ang barko at muling naghiwalay ang crew. Nagising sina Luffy, Usopp, Sanji, at Chopper sa isang kwarto at muling nagkita kay Kami, na nagsabi na gumagaling na si Hatchan mula sa kanyang mga sugat. Naglakbay ang 5 na magkasama sa distrito at nakilala ang mga lokal na mermaids, na labis na ikinatuwa ni Sanji. Samantala, iniutos ni Hordy Jones kay Hammond na dalhin si Luffy sa kanya. Iniligtas ni Frankie si Robin at muling nagkita kay Nami. Ipinabatid ng 5 Madoka Mermaid quintuplet sa crew na paparating ang isang royal ship. Nang dumating ito, dala ang 3 prinsipe na sina Fukuboshi, Manboshi, at Raboshi. Napilitang magtago si Sanji, ngunit nagkaroon siya ng pagdurugo sa ilong at napahimatay, kaya iniutos ng 3 prinsipe sa kanilang amo knights na atakihin si Luffy at ang iba. Sa ibang bahagi, nagising si Zoro sa isa pang lugar sa isla at hinarap ng isa pang grupo ng Amo Knights. Nang tanungin ni Chopper kung maaari bang mag-donate ng dugo ang Fishman para kay Sanji, tumanggi si Hammond at ang iba. Nakipaglaban si Luffy sa mga pirata, gamit pa ang kanyang hockey techniques laban sa isang Sea King, bago sila ni Kami at ang iba ay sumakay sa barko ng Royal Prince. Ipinaliwanag ni Fukuboshi sa mga mermaids na kilalang pirata si Luffy at hindi siya makakadaan sa immigration, at ihahatid nila ang mensahe ni Jinbei bago siya umalis. Tumanggap si Sanji ng blood transfusion mula sa 2 Okamas sa Mermaid Cafe. Ibinunyag niya na hindi lang pinatamaan si Luffy ng lason, kundi dahil sa nakaraang laban ng kapitan kay Magellan, nakabuo na siya ng immunity dito.
Tinanong ni Kami si Madam Shirley, isang fortune teller at may-ari ng restaurant, tungkol kay Sonji, kaya nakapasok sina Luffy at Usopp sa kanyang kwarto. Ibinunyag na hinulaan ni Charlie ang Great Pirate Era at mga nakaraang digmaan, kabilang ang kamatayan ni Whitebeard. Kalaunan, muling nagkita ang Straw Hats kina Brook at Papago. Ipinakita rin na si Vanderdecken ay nagpapadala ng sulat sa prinsesa linggo-linggo, dahil dito, bumuo sina Neptune at ang kanyang mga anak ng isang hukbo upang subaybayan si Vanderdecken sa loob ng maraming taon. Nang tanungin ni Luffy tungkol sa malapit na candy factory, nalaman niya na nasa ilalim na ng proteksyon ni Big Mom ang isla mula nang mamatay si Whitebeard. Samantala, nag-alala si Charlie sa kanyang hula na baka tuluyang masira ang isla dahil kay Luffy. Sa bukas na dagat, naalala ni Yaro na inatake siya ng New Fishman Pirates at nangako na hindi na babalik. Samantala, muling nagkita si Nami sa crew habang lumitaw si Neptune, ang hari ng Fishman Island, kasama ang kanyang whaleho at ang shark na si Megalo. Iniimbitahan ang Straw Hat sa Ryugu Palace para sa isang bangkwete. Gamit ang energy steroids, winasak ni Hordy ang barko ni Jero gamit lamang ang kanyang panga habang nakakadena ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Zeo, isa sa mga tauhan ni Hordy, na ang mga fishmen ay may 10 beses na lakas kumpara sa tao, at pinalalakas pa ng energy steroids ang kanilang kapangyarihan sa bawat tableta. Ipinahayag din niya na winasak ng mga tao ang mga layunin ni Fisher Tiger at Arlong. Iniutos ni Hordy ang kanyang crew na patayin si Neptune at gawing mas superior ang mga fishmen. Nakawala si Kerebo mula sa mga patibong ni Baron, inatake si Ishili at ang mga mermaids gamit ang kanyang swamp powers. Nalaman ni Fukuboshi na may nakita si Charlie na hula na sisirain ni Luffy ang isla at iniutos na harapin agad ang Straw Hats. Samantala, sa Ryugu Palace, ibinunyag ni Nami na naghahanap si Robin ng mga pahiwatig tungkol sa mahalagang kasaysayan, at hinahanap ni Frankie ang kamag-anak ni Tom. Ipinaliwanag ni Neptune na ang Fishman Island ay pinapalakas ng mga ugat ng Sunlight Tree Eve, na nagbibigay din ng hangin sa dagat. Pinagalitan siya ng mga tagapayo sa kaharian dahil iniwan ng palasyo na walang depensa at ipinaalam sa Straw Hats na nakatanggap sila ng mensahe mula kay Fukuboshi. Pumasok si Luffy sa Hardshell Tower ng palasyo at nakakita ng pagkain, ngunit aksidenteng natagpuan ng isang higanteng mermaid princess. Hinarap siya nito, sinabi na hindi siya natatakot dahil siya ay anak ni King Neptune, at napaiyak bigla. Sa ilalim ng dagat, ipinakita ni Vanderdecken ang kanyang plano na pakasalan ang prinsesa, gamit ang sumpa ng kanyang Mark Fruit upang ihagis ang isang higanteng palakol sa kanya. Samantala, sa Ryugu Palace, inakusahan ng Left Minister ang Straw Hats na may plano silang sirain ang isla at dukutin ang mga mermaid. Iniligtas ni Luffy si Princess Shirahoshi sa pamamagitan ng paghinto sa isang palakol bago pumasok ang mga gwardya ng palasyo. Itinago siya ng prinsesa at ipinaliwanag na ikukulong ang Straw Hats sa dungeon ng kastilyo, habang si Zoro ay nahuli na. Nagpaumanhin si Shirahoshi sa dati niyang bastos na asal at ibinunyag na nakulong siya sa isang tore sa loob ng 10 taon. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang makita ang mundo, at hinikayat siya ni Luffy na sumama sa kanya palabas ng palasyo. Samantala, hinarap ni Nami, Usopp, at Brook ang mga gwardya ng palasyo, at dumating si Zoro, na nakatakas, upang sumama sa kanila. Sa barkong Noah, nakipagkita si Decken kay Hordy, at bumuo sila ng alyansa upang ganap na sirain ang Fishman Island. Sa palasyo, tinali ni Nami, Usopp, Brook, at Zoro si King Neptune, ang mga minister, at ang mga gwardya, nang sinubukang tumakas ng isa sa mga minister kasama si Nami dahil sa log post. Dumating ang 3 prinsipe at nakilala ang crew. Iniutos ni Fukuboshi kay Zoro na tipunin ang natitirang Straw Hats at agad na umalis. Ibinunyag din na ang mensahe ni Jinbei ay iwasang makipaglaban kay Hordy. Nagpasya sina Luffy at Shirahoshi na umalis sa palasyo upang bisitahin ang Sea Forest. Ginamit nila si Megalo upang makatakas habang nilalabanan ang mga pirata ni Decken. Sa southeastern side ng Fishman Island, nag-usap sina Frankie at Den, kapatid ni Tom, tungkol sa Thousand Sunny at nalaman na ang mga barkong nahuli sa Agos ay madalas na pupunta sa Sea Forest, kung saan maaaring naruroon ang Sunny. Samantala, sa Noah, nalaman ni Hatcha na gusto ni Hordy ng paghihiganti kay Luffy dahil sa pagsira sa plano ni Arlong at balak ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sinaksak ni Decken si Hatchan sa likod gamit ang kutsilyo, habang inihikayat ni Hordy ang kanyang tropa na salakayin ng Ryugu Palace. Sa Coral Hill, madaling nilaban ni Sanji ang mga sundalo ng isla bago matuklasan si Hatchan, na nagbabala tungkol sa paparating na pag-atake ni Hordy. Sa palasyo, ipinaalam ni Brook at Right Minister ang lahat tungkol sa paglusob, nang harapin ng puwersa ni Hordy ang Straw Hats at si Neptune.
Samantala, pinag-usapan ni Luffy at Shirahoshi ang pagbisita sa puntod ng kanyang ina na si Otoheim sa Sea Forest. Doon, nagbigay pugay si Jinbei at sinabi na hindi niya malilimutan ang mga prinsipyo ng Reyna. Sa Coral Hill, idineklara ni Horde na ito ang huling araw ng Ryugu Kingdom at balak ng fishmen na palayasin ang mga tao sa isla. Pinangunahan ni Robin ang grupo ng mga armado upang kunin ang isang sinaunang poneglyph na konektado sa tunay na kasaysayan. Ipinaliwanag ni Neptune na hindi niya maibabalik ang Thousand Sunny o ang ibang crew maliban kung ligtas na makakabalik si Shirahoshi, na una nang natuklasan ni na Frankie at Den ang barko. Dumating na sa wakas si Horde at Dekken sa palasyo. Inihagis ni Dekken ang isang coral patungo kay Shirahoshi, habang pinipigilan ng fishman si Luffy, na hindi alam na papalapit na siya kay Shirahoshi. Nang tanggihan ni Shirahoshi si Dekken, inatake siya nito, ngunit pinigilan ni Luffy at natalo niya si Dekken gamit ang kanyang jet hammer. Tumakas sila patungo sa Sea Forest, sinundan ni Nami. Sa Ryugu Palace, ginamit ni Zoro ang Lion Strike technique laban kay Horde, na tila natalo siya, ngunit gumamit ang isang fishman ng energy steroid upang palakasin si Horde, na muling umatake at nahuli ang grupo. Samantala, nakarating ang natitirang Straw Hat sa Sea Forest at muling nagkita kay Jinbei, na nagulat na umalis na si Shirahoshi sa palasyo. Natuklasan ni Luffy ang puntod ni Otoheim at ipinaliwanag ni Jinbei na hindi makadalo si Shirahoshi sa libing ng kanyang ina dahil sa lason mula kay Dekken. Ibinunyag din ni Jinbei na ipinadala niya si Arlong sa East Blue 11 taon na ang nakalilipas, na ikinagulat ni Nami. Sa Fishman Island, ginulpi ni na Icarus, Zeo, at Hayazo ang mga mamamayan na tumangging tumapak sa portrait ni Otoheim. Hinarap ni Fukuboshi si Dosen, na ikinagulat ng karamihan. Binalaan ni Sanji si Jinbei na baka hindi patawarin ng Fishman ang mga tao dahil sa ginawa ni Arlong kay Nami. Ipinahayag na matagal nang nakakaranas ng diskriminasyon mula sa tao at fishmen ang Ryugu Kingdom. Nagtrabaho si Jinbei para sa Sun Pirates sa ilalim ni Captain Fisher Tiger, na kasama si Otoheim, na naghahangad ng kapayapaan sa pagitan ng fishmen at tao. 16 na taon bago dumating ang Straw Hats, hinarap ni Queen Otoheim ang isang magnanakaw na nasaktan ng kanyang kamay. Sa kabila ng sugat, sinaway niya ito at pinayuhan na itama ang buhay, at ipinaalam na dapat makapasok ang Ryugu Kingdom sa ibabaw at nagpetisyon para sa pantay na karapatan ng tao at fishmen. Hindi nagkaintindihan sina Arlong at Jinbei tungkol sa layunin ni Otoheim. Dumating si Tiger at kalaunan ay naging adventurer. Si Arlong ay napunta sa ibabaw, at sumali si Jinbei sa hukbo, na itatag nila ang Sun Pirates upang palayain ang mga alipin. Ipinagdiwang nila ang pag-atake ni Tiger sa Meridian. Ngunit si Arlong ay nagpasya sa ideya ng pagpatay sa tao. Pinayuhan ni Tiger na mali ang pumatay ng tao at pinahalagahan ang pakikipaglaban ng Sun Pirates para sa kalayaan. Nagtalo sila ni Arlong na dapat patayin ang tao bilang halimbawa, ngunit pinigilan siya ni Jinbei. Nakakuha ng suporta si Otoheim sa kanyang petisyon, habang si Tiger ay naging wanted at inatas ang protektahan si Koala, isang batang alipin. Markado siya bilang bahagi ng Sun Pirates at tinulungan na muling makasama ang pamilya. Pininsala siya ng Marine sa pangunguna ni Strawberry, at pinayuhan ng crew na huwag isiwalat ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan bilang alipin. Bumalik si Arlong sa Foulshoot Island upang atakihin ang tao, ngunit nahuli ni Borsellino, habang ipinagpatuloy ni Otoheim ang kampanya para sa pantay at malayang karapatan. Nang inalok ng world government si Jinbei ng posisyon sa Seven Warlords of the Sea upang isulong ang kapayapaan, pinalaya si Arlong mula sa Impel Down, ngunit ipinakita na siya ay kasabuat ng world government. Nakipaglaban si Jinbei ngunit hindi niya pinatay si Arlong dahil sa nakaraan nila. Naghiwalay ang Sun Pirates, at determinado si Queen Otoheim na ipagpatuloy ang kanyang misyon para sa kapayapaan at pantay na karapatan. Ilang araw pagkatapos, dumating ang Celestial Dragon na si Joss Guard sa isla, na ikinagalit ng mga tao. Sinubukan ng isa sa dating Sun Pirates na atakihin siya, ngunit pinigilan ni Otoheim ang galit na maipasa sa susunod na henerasyon. Binyantaan bigla ni Joss Guard si Otoheim, at hindi na sadya ni Shirahoshi na ginamit ang kanyang kapangyarihan para tawagin ang Sea Kings at nailigtas ang kanyang ina. Pagkatapos gumaling si Joss Guard kay Aladdin, nagpunta si Otoheim sa ibabaw upang makipagkasundo at pinanatili ang kapanatagan ng kanyang mga mamamayan. Samantala, sinubukan ni Vanderdecken na pakasalan si Shirahoshi gamit ang Tamatabako upang pilitin siyang tumanda. Bumalik si Otoheim sa Fishman Island na may nakasulat na petisyon mula sa Celestial Dragon na sumusuporta sa kanyang layunin.
Nahikayat niya ang mga tao na pirmahan ng petisyon at nakakuha ng pangako mula sa kanyang tatlong kapatid na protektahan siya. Kalaunan, sinunog ang karamihan sa mga pirma, at habang sinusubukang iligtas ang iba, binaril si Otto Heim sa puso ng isang hindi kilalang salarin, at namatay. Bago mamatay, hinikayat niya ang pamilya na huwag galitin ang salarin at maging matapang sa pagpapatuloy ng kanyang misyon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pumatay si Hordy Jones ng isang tao at maling inakusahan ng mga tao na nagdulot ng takot at galit. Umiwas si King Neptune sa Hardshell Tower, sa libing ni Otto Heim, nagbigay ng mensahe si Fukaboshi sa mga tao sa pamamagitan ng transponder snail, na nangakong ipagpapatuloy ang laban sa diskriminasyon. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Jinbei na hindi niya napigilan ang pang-aapi ni Arlong sa East Blue, na ikinagalit ni Sonji, bagaman si Nami ay walang sama ng loob sa Fishman maliban kay Arlong. Ipinabatid ni Hacha na pumatay si Hordy ng anumang fishman na may kaugnayan sa tao. Ipinahayag ni Hordy sa transponder snail na ang mga fishman na kaalyado ng tao ay ipapalayas, at patatayuin niya si King Neptune sa loob ng 3 oras. Binanta rin niya ang sinumang pumirma sa petisyon ni Otto Heim at ipinahayag ang layunin niyang patayin ang Straw Hat Pirate sa pagsuway sa plano ni Arlong. Sa Sea Forest, pinag-aralan ni Robin ang isang poneglyph na naglalaman ng paumanhin kay Joy Boy. Ipinabatid ni Jinbei sa Straw Hats na si Shirahoshi ang pangunahing target ni Hordy, kaya naghanda sina Luffy at ang prinsesa na harapin siya at ang New Fishman Pirates. Iginiit ni Luffy na ililigtas ang kanyang crew, na nagdulot ng pagtatalo kay Jinbei kung sino ang dapat lumaban kay Hordy, na naresolba ni Robin. Sinubukan ni Hordy na ilunod ang Straw Hats habang umiinom ng mas maraming energy steroids para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Habang papunta sa plaza sina Shirahoshi sakay ni Megalo para pigilan si Hody, bigla silang nahuli ng kalaban, hindi na sila nakaiwas, kaya nahuli silang tatlo sa harap ng lahat. Hawak na ni Hody Jones ang plaza, nakagapos si King Neptune at hinahanda na siyang bitiyin. Nasa bingit na ng kamatayan ng hari, sinabihan ni Jinbei si Luffy na huwag munang lumabas. Pero habang pinagmamasdan niya ang nangyayari, ang nalalapit na pagbitay kay Neptune, ang pang-aapi ng mga tauhan ni Hody, at ang pag-iyak ni Shirahoshi, ay hindi na siya nakatiis. Sa huling sandali ng buhay ni King Neptune, biglang lumabas si Luffy mula sa bibig ni Megalo. Sa isang iglap, sinipa niya si Hody Jones. Nagulat ang lahat, natigil ang pagbitay at napahinto ang mga humahawak kay Neptune. Tahimik lang si Luffy, pero ramdam ang bigat ng presensya niya. Dumating na rin ang mga Straw Hats, at doon nagsimula ang sagupaan. Sa isang iglap, ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki, at bumagsak ang lahat ng mahihinang kalaban, namangha ang lahat sa kanyang lakas. Isa-isa, ipinakita nila ang tanika nilang kakayahan, sina Zoro, Sanji, Frankie, pati sina Brook at Robin. Kasama ni Jinbei, pinoprotektahan nila ang plaza at ang mga mamamayan ng Fishman Island, samantala, si Vanderdecken IX ay tuluyan ng nabaliw. Itinuro ni Decken ang barkong Noah patungo sa Fishman Island upang wasakin ito. Ginamit ni Shirahoshi ang kanyang sarili bilang pain para ilihis ang barko, at sinundan siya ni Luffy upang protektahan. Hinabol siya ni Hordy, ngunit nakialam si Fukaboshi, at ipinagpatuloy ni Luffy ang laban. Inatake ni Decken si Shirahoshi gamit ang proposal sa kasal at sunod-sunod na atake, na pinigilan ng kanyang mga kapatid. Ngayon, labis na pinalakas ng steroid si Hordy at hinarap si Luffy sa deck ng Noah. Sinaksak niya si Decken upang wasakin ang isla. Samantala, nakipaglaban ng iba pang Straw Hat sa New Fishman Pirates. Ginamit ni Brook ang Soul Solid upang talunin si Zeo. Ginamit ni Usopp ang Green Star Techniques upang talunin si Daruma. Panyanan ni Chopper si Dosen, at pinutok ni Frankie ang Giant Cannon upang pigilan ang mga atake sa crew. Sinubukan ni Wada Tumi at Hayazo ang mga atake, ngunit pinigil sila ni Sanji, Zoro, at Robin. Sinubukan ni Hordy, na pinalakas pa rin ng steroids, na ipagpatuloy ang atake, ngunit mas malakas ang kalooban at haki ni Luffy. Habang banta ng Noah ang isla, ginamit ni Shirahoshi ang kanyang kapangyarihan upang kausapin ang mga Sea Kings, hinarang ang barko, at nailigtas ang isla. Kinilala ng Sea Kings ang lakas ni Luffy bilang karapat-dapat na kaalyado. Nahuli si Hordy at ang kanyang mga tauhan, at tinanggal ang lahat ng kaso laban sa Straw Hats. Sila ay ipinuri bilang mga bayani. Nasugatan si Luffy mula sa laban kay Hordy at kailangan ng blood transfusion. Walang fishman ang nagboluntaryo hanggang sa lumapit si Jinbei, na nagtatag ng bagong batas na nagpoprotekta sa mga fishmen. Matapos mailigtas si Luffy, tumanggi si Jinbei na sumali agad sa Straw Hats, ngunit nangako na gagawin niya ito sa hinaharap kapag natapos na ang kanyang tungkulin.
Ipinagdiwang ng Straw Hats ang kanilang tagumpay sa Ryugu Palace. Pinag-usapan ni Robin kasama si King Neptune ang isang nakakaabalang lihim tungkol kay Shirahoshi sa barkong Noah at sa sinaunang tao na si Joy Boy. Ipinaliwanag ni Neptune ang kasaysayan ng mga sinaunang sandata at ang kahalagahan ni Shirahoshi kay Robin. Samantala, ibinahagi ni Jimbei ang mga nakaraang pangyayari, kabilang ang pagkatalo ni Aokiji kay Akainu para sa posisyon ng Fleet Admiral, ang pagkuha ni Blackbeard sa teritoryo ni Whitebeard, at ang kanyang paghahanap sa Devil Fruits. Ibinunyag na si Hordy at ang kanyang crew ay tumanda dahil sa energy steroids na pala ay mga aging pills at patuloy nilang hinahangad ang paghihiganti laban sa royal family, sa Straw Hats, at sa mga tao. Samantala, natanggap ng Minister of the Left ang balita na sina Baron Tamago at Pacoms, miyembro ng Big Mom Pirates na nakabase sa Fishman Island, ay naghihintay ng buwan ng candy payment dahil nasira ang candy factory ng isla, hindi nila maibigay ang bayad. Natagpuan ni na Luffy, Zoro, at Sanji si Kerebo at ang nakaw niyang kayamanan noon at sinimulang hanapin ang paraan pabalik sa Ryugu Palace. Nakaharap nila sina Pacoms at Tamago kasama ang Minister of the Left at natuklasan na bahagi pala sila ng crew ni Big Mom. Nang malaman ni Big Mom na hindi makakapagbigay ng candy ang Fishman Island, tinawag niya sina Tamago at Pacoms, ngunit hindi sila sumagot, pumagitna si Luffy, sinabing kinain niya ang natitirang candy at nag-alok na bayaran ito gamit ang kayamanang nakuha niya. Tumanggi si Big Mom at nagbanta na hahabulin siya sa New World, matapang na sinagot ni Luffy na lalaban siya at aagawin ang Fishman Island para sa sarili niya. Samantala, iniulat ng Minister of the Right na ang Tamatabako, isang misteryosong treasure box, ay nawala. Binalaan niya si Neptune na maaari itong sumabog kung hindi maayos hawakan, lalo na sa kamay ni Luffy. Gayunpaman, sinabi ni Luffy na ibinigay niya ang lahat ng na-recover na kayamanan, kasama ang Tamatabako, kay Pacoms at Tamago. Nag-alala sina Neptune at ang Minister sa posibleng epekto, at pinagalitan ni Nami si Luffy sa sobrang pamaya niyang pagbibigay. Nagpa siya si Jimbei na putulin ang kanilang alyansa kay Big Mom upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Sinubukang bawiin ni Kerebo ang kanyang kayamanan mula kay Pacoms, ngunit ipinakita nito na isa siyang Zone Devil Fruit user at madaling napigil si Kerebo bago umalis kasama si Tamago. Inilantad din na si Smoker at Tashigi ay na-reassign sa G5 Marine Branch, isang lugar na hindi aktibo sa mga delikadong misyon. Sa huling sandali, humingi si Shirahoshi na mangako silang babalik, at buong puso silang pinangakuan. Matapos ang emosyonal na paalam, naghiwalay ang Straw Hats at ang mga fishmen, bawat isa ay nagpatuloy sa kani-kanilang landas. Pagdating ng Straw Hat Pirates sa isang misteryosong isla na hindi nakalista sa kanilang log post, napansin nila itong tila isang bulkan at may kakaibang enerhiya. Bigla silang nakatanggap ng distress call mula sa isang taong sinasabing inaatake ng isang samurai. Agad na tumugon sina Luffy, Zoro, Robin, at Usopp para mag-imbestiga. Habang naglalakad, napansin nilang nasusunog ang paligid, ngunit bago pa man nila maintindihan ang sitwasyon, isang malaking dragon ang biglang lumitaw at gutom na tumitig sa kanila. Samantala, sa kabilang panig ng dagat, sina Smoker at Tashigi ng G5 Marines ay nakasagap din ng parehong distress call. Agad nilang inutusan ang kanilang barko na tumungo sa Punk Hazard. Balik sa isla, nagsimula ang matinding laban ni Luffy at Zoro laban sa dragon. Natuklasan nilang marunong itong magsalita at bumuga ng apoy. Habang nakikipaglaban, napansin ni Luffy na may pares ng mga paa na nakakabit sa likod ng dragon. Gamit ang tulong ni Usopp at ang kanyang trampoline, tumalon si Zoro at sa isang mabilis na hiwa, napugutan niya ng ulo ang dragon. Kasabay nito, sa ibang lugar ng isla, sina Nami, Chopper, Frankie, Brook, at Sanji ay nawala ng malay dahil sa sleeping gas at dinukot ng mga lalaking nakasuot ng hazmat suit. Matapos mapugutan ng ulo ang dragon, nakuha ni Luffy ang pares ng mga paa. Akala nila patay na ang may-ari nito, pero bigla itong tumakbo mag-isa at sinabing hinahanap niya ang isang Shichibukai. Sinundan ito ni Luffy hanggang sa aksidenteng maipit siya sa mga paa. Samantala, nagising ang ibang Straw Hat sa loob ng kulungan. Doon nila nakilala ang isang ulo ng lalaki na hiniwalay sa katawan. Ikinwento nito na pinaghiwa-hiwalay siya ng isang warlord at labis siyang nahihiya sa sinapit niya. Nakatakas ang grupo ni Nanami matapos pasabugin ni Frankie ang pader ng kulungan. Habang tumatakbo, natagpuan nila ang isang silid na puno ng malalaking bata. Sa kabilang banda, nakipagkaibigan naman si Luffy sa isang centaur sa isla, pero nang malaman ng mga tauhan ng master kung sino siya, agad nilang inutusan ng Harpy Girl na hulihin ang Straw Hats. Nagkaroon ng labanan nang malaman ng mga centaur na si Luffy ay isang pirata. Nakita rin ng Straw Hats na ang Denden Mushi ng mga kalaban ay may tatak na sisi, na pareho sa tinatawag nilang master.
Sa headquarters ng kalaban, sinabi kay Caesar Clown ang Master na nakatakas sa mga Straw Hats at nagulat siya nang marinig na may isa sa kanila na kayang maglabas ng laser tulad ng mga pasifista. Kasabay nito, dumating ang G5 Marine sa isla. Ipinaalala ni Smoker na dati itong battlefield ni na Aokiji at Akaino 2 taon na ang nakalipas, kaya puno pa rin ng nakalalasong gas ang paligid. Habang naglalakbay ang Straw Hat Pirates sa isla, natagpuan nila ang isang grupo ng mga bata. Nagulat ang mga ito nang makita ang ulo ng samurai at nagsitakbuhan sa takot. Ilang sandali lang, dumating ang mga lalaking nakasuot ng hazmat suit at tinangkang hulihin sila. Samantala, gumagawa si Usopp ng bangka para makatawid sila sa ilog papunta sa nagyayelong bahagi ng Punk Hazard. Habang nangyayari ito, iniuulat ng Centaur na natalo ni Luffy sa kanyang boss kung saan patungo ang Straw Hats. Sa kabilang banda, nagmamakaawa ang mga bata kina Nami at Chopper na tulungan silang makaalis. Sinabi nilang mahigit 1 taon na silang nakakulong sa isla at gusto na nilang makauwi. Dahil dito, nagpasya sina Nami, Frankie, Sanji, at Chopper na tulungan sila kahit pa kailangang lumaban sa mga kalaban. Habang sumusulong ang Marines patungo sa nagyayelong bahagi ng isla, binabaril nila ang yelo para makagawa ng daanan. Si Brownbeard at ang kanyang mga tauhan ay umatake rin sa Straw Hats, pero patuloy na lumaban sina Sanji, Frankie, at Chopper laban sa mga kalabang naka-hazmat suit, na kalaunan ay napag-alamang mukhang tupa ang mga ulo. Sa kabilang dako, nakasagupan ni Brook ang katawan ng samurai na walang ulo. Natakot siya nang hindi ito nagsasalita, at ginamit pa nito ang 2 espada na nagpatakbo kay Brook palayo. Sa loob ng laboratorio, binalaan ng isa sa mga tauhan si Master na paparating na ang G5 Marines, kasama niya si Trafalgar Law na nagsabing siya na ang baalang humarap sa kanila. Pagdating ng G5 Marine sa Pampang, tumunog ang doorbell ng Vegapunk Slab at nang bumukas ang pinto, si Lo ang bumungad. Nagulat ang mga Marines. Ayon kay Tashigi, isa na raw siyang Shichibukai, pero sinabi ni Smoker na bawal siyang naroon. Sagot naman ni Lo, bawal din kayong nandito. Habang pumapasok sina Nami at Chopper sa isang malamig na silid na may mga nagyelong tao, muling umatake si Brownbeard, pero pinutol ni Zoro ang mga kanyan at pina-deflect ni Luffy ang natitirang bala, kaya nakatakas sila gamit ang bangka. Samantala, tumatakbo si Brook palayo sa samurai torso hanggang sa mabagsakan nito ng malaking snowball na gumulong papunta sa lawa. Sa labas ng gusali, pinapatunog ni na Smoker at Tashigi ang isang dating transmission na nakuha nila mula sa Centaur, pero itinanggi ni Lo na galing iyon sa Punk Hazard. Sinasabing peke lamang ito para mahuli ang mga pirata. Paglabas nila Nami at ang mga bata, nakita nila sina Lo, Smoker, at Tashigi. Inutusan ni Tashigi ang G5 na hulihin sila, pero sinabi ni Lo na hindi siya papayag at ginamit ang kanyang kakayahan, ang Roomtak, upang ianggat ang barko ng Marine sa ere. Nagsimula ang laban ni Lo at Smoker habang binabalaan ni Smoker ang kanyang mga tauhan na huwag lumapit dahil sa kakaibang kapangyarihan ni Lo. Habang abala sila, muling umatake si Brownbeard, ngunit sinalba ni Brook si Zoro mula sa mga pating at sabay nilang tinalo ang mga kalaban. Napagtanto ni Brownbeard na ang Straw Hats ang kalaban, kaya inutusan niyang umatras ang kanyang grupo, ngunit hinarang sila ng Straw Hats. Habang sinusubukan ng grupo ni Nanami at ng mga bata na tumakas, ginamit ni Lo ang kanyang kakayahan para ipagpalit ang mga puso ng mga Straw Hats, kaya nagkapalitan sila ng katawan. Pagkatapos nito, binaling muli ni Lo ang kanyang atensyon sa Marines at sinira ang barko ng G5, pati kinuha ang lahat ng Denden Mushi para walang makatawag ng tulong. Nagpatuloy ang labanan ni na Smoker at Lo, ngunit nang sumugod si Tashigi, pinagiwalay ni Lo ang katawan nito. Galit na hinarap ni Smoker si Lo at nagtagisan sila ng lakas. Sa kabilang banda, nalaman ng mga Centaur na nadala ng Straw Hat si Brownbeard at ginamit siya ng grupo ni Luffy bilang sakay papunta sa gusaling nakita ni Brook. Sa loob ng laboratorio, iniulat ng mga tauhan sa usok na lalaki, si Caesar Clown na naglalaban sina Lo at Smoker, at nakatakas na ang mga bata kasama ni Nanami. Nagalit si Caesar, pero nagpigil dahil alam niyang magdududa ang Navy kung papatayin niya si Smoker. Pagkatapos, dumating si Minette, ang harpy na nakita ni Usopp, at iniulat kay Caesar na ang mga piratang nahuli nila ay ang Straw Hat Pirates, at natalo ni Luffy ang dragon ni Vegapunk pati na rin ang mga Centaur. Sa labas ng pasukan, nagpatuloy ang laban ni Lo at Smoker habang pinapanood ng G5. Nang umatake si Smoker, ginamit ni Lo ang kanyang Devil Fruit ability para paakyatin ang matulis na bato mula sa lupa at saksakin si Smoker bago kunin ang puso nito. Pagdating ni Luffy, nagpasalamat siya kay Lo sa pagtulong 2 taon na ang nakalipas, ngunit agad niyang napansin si Smoker na nakahandusay. Naluha si Tashigi at tinangkang patayin si Lo, ngunit pinagpalit ni Lo ang puso nila.
Sa kabilang banda, nilalamig na ang mga bata kaya ginamit ng samurai ang kanyang Devil Fruit Power para painitin ang lahat. Nagsama-sama muli ang grupo ni Luffy, at ipinaliwanag ni Robin na naging Shichibukai si Law 2 taon na ang nakalipas. Sinabi naman ng samurai na si Law din ang pumutol ng kanyang katawan bago siya tuluyang muling nagdikit sa kanyang mga paa. Samantala, nakipagkita si Law kay Caesar Clown na pinaghihinalaan ni Smoker na nasa likod ng lahat ng kaguluhan sa isla. Napagtanto ng G5 na si Caesar Clown ang may kasalanan sa mga nangyayaring eksperimento at sa pagdukot ng mga bata. Habang abala si Caesar sa pag-aalaga ng isang pasyente, ipinadala niya ito sa gas chamber, pinapatunayang siya mismo ang tunay na salarin. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Brownbeard kay Luffy na si Caesar at Law ang nagligtas sa kanila mula sa lason at binigyan siya ng kakayahang muling makalakad. Ngunit sinabi ni Smoker sa kanyang mga tauhan na hindi si Vegapunk kundi si Caesar Clown ang tunay na may kasalanan sa nabigong eksperimento sa Punk Hazard. Samantala, sa loob ng laboratorio, pinatay ni Caesar Clown ang kanyang pasyente gamit ang lason, habang ipinagmamalaki niyang balang araw ay magiging pinakamagaling na siyentipiko sa mundo, mas hihigit pa kay Vegapunk. Habang hinahanap ni Zoro, Sanji, at Brook ang samurai na nauna nang umalis para hanapin ang kanyang katawan, nagsimulang manghina at masaktan ang mga bata, sabay-sabay silang humihingi ng candy. Dahil dito, napagtanto ni Chopper na ang mga bata ay binigyan ng isang addicting droga, kaya sila ay dumaranas ng matinding withdrawal. Sinubukan nilang pigilan ng mga bata, pero dahil hindi sila kayang saktan, inantok sila ni Usopp gamit ang pampatulog. Sa kabilang banda, ibinigay ni Law kay Caesar ang puso ni Smoker bilang bahagi ng kasunduan nila. Kasabay nito, inutusan ni Caesar ang kanyang tauhan na Yeti Cool Brothers upang atakihin ang Straw Hats. Ilang sandali lang, natalo at nawala ng malay sina Zoro, Sanji, at Brook. Nang dumating sina Law at Manette sa lab, sinabi ni Law na gusto niyang makipag-alyansa kay Luffy, bagamat tutol dito ang ibang Straw Hats. Ibinalik ni Law sa kanilang katawan sina Frankie at Chopper, ngunit si Nami ay napunta sa katawan ni Sanji dahil magkalayo pa sila ng lokasyon. Ipinaliwanag ni Law na hindi na sila pwedeng umatras kapag nagsimula na ang kanilang plano, dakipin si Caesar Clown, ang may kapangyarihang gas-gas fruit. Binalaan niya ang lahat na delikado si Caesar, at tanging mga may hockey lamang ang kayang tumalo sa kanya. Samantala, patuloy ang labanan ng mga Marines at tauhan ni Caesar. Habang sinusubukan ng tatlong centaur na buksan ang pinto ng gusali, bigla nilang nakita ang isang malagkit na halimaw na naglalabas ng nakal-alasong gas. Ito ang nilalang na tinawag ni Caesar na Smiley. Ipinahayag ni Caesar na ginagamit niya ang Straw Hats at G5 Marines bilang test subject sa kanyang eksperimento. Pagkatapos bumangon, natagpuan ni Zoro at ng grupo ang ulo ng samurai at kanilang pinalaya mula sa yelo. Mula sa malayo, natanong nila si Smiley, ang parehong kemikal na naging sanhi ng malaking pagsabog sa Punk Hazard. Habang nagtutungo sina Law at Chopper sa laboratorio kung saan nilason ni Caesar ang mga test subject, biglang dumating sina Luffy, Frankie, at Robin, ikinagulat ng Marines at ng mga tauhan ni Caesar. Idineklara ni Luffy na aarestuhin niya si Caesar, habang si Law ang haharap kay Manette, at si Chopper ay hahanap ng lunas para sa mga bata. Biglang umatake sina Smoker at Tashigi kay Luffy. Nagkaroon dito ng matinding labanan, ngunit nang gamitin ni Luffy ang Gear Second, nagpasya siyang ipagpaliban ang laban hanggang sa maging handa si Smoker. Habang nasa lab, ginamit ni Frankie ang Radical Beam upang pasabugin ang dingding at makagawa ng daanan. Sa kabilang bahagi ng isla, nakita ni Zoro, Sanji, Brook, at ng samurai si Smiley na nagpapaputok ng mga bahagi ng sarili nito sa kabilang pampang. Lumabas si Caesar sa itaas ng gusali at ipinaliwanag na mahina si Smiley sa tubig, kaya nito ginagawa iyon. Biglang tumalon si Luffy at sinunggaban siya. Habang naglalakad si Law kasama si Manette, nagpaiwan naman si Chopper sa loob ng lab. Nakipaglaban si Luffy kay Caesar na gumamit ng kanyang gas robe attack, ngunit nagulat siya nang malaman na immune si Luffy sa lason. Dahil dito, gumamit si Caesar ng Gastonets at si Smiley upang saktan si Luffy at patumbahin siya, kasabay na ring nawala ng malay ang ibang Straw Hats. Sa kabilang bahagi, sina Law at Manette ay nakasalubong ang isang misteryosong lalaki, si Virgo, na dating kasama sa kanila. Ginamit ni Virgo ang hockey sa kanyang bamboo stick, pinahirapan si Law, at dinurog ang puso nito, dahilan upang mawalan siya ng malay. Ipinahayag ni Virgo na siya ay kasabwat ni Caesar, at inutusan niya ang mga tauhan na atali ang Straw Hats at G5 Marines. Habang si Chopper ay naghahanap ng lunas para sa mga bata, ginagamit ni Sanji ang kanyang hockey upang iligtas ang torso ng samurai mula sa isang pating.
Matapos siyang makatakas, ipinakilala ng samurai ang kanyang sarili bilang Kinemon, at ipinakita ang kakayahan niyang putulin ang apoy at sirain si Smiley. Sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang kanyang anak si Momonosuke, kaya nagpa siya sina Zoro na tulungan siya. Samantala, sa kabilang banda, ibinunyag ni Virgo na siya ang komandante ng G5 base at sangkot sa pag-cover up ng mga kaso ng mga nawawalang bata. Ayon kay Smoker, si Virgo ay hindi kailanman tapat sa Navy dahil dating pirata ito na naglilingkod sa Joker na walang iba kundi si Don Quixote do Flamingo. Habang bihag sina Luffy at Law sa laboratorio ni Caesar, patuloy namang tumatakbo ang grupo ni Zoro mula sa halimaw na slime na lumipat na sa nagyayelong bahagi ng isla. Sa nawasak na gusali, hinarap ni Nami at Usopp si Caesar, na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin at papugutan sila ng hangin. Ngunit biglang dumating si Brownbeard, humihingi ng hustisya para sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, tinalo siya ni Caesar, at iniutos kay Minette na ihanda ang live broadcast ng kanyang eksperimento sa lahat ng Underworld Brokers, kabilang sina Eustace Kid at Killer. Ipinag-utos ni Caesar na bantayan ang mga bata, ngunit si Mocha, isa sa kanila, nagsimulang magising sa katotohanan at itinuring silang mga halimaw. Ipinahayag ni Caesar na may dating kasunduan sila ni Law na ibibigay ni Law ang puso ni Smoker, at sa kapalit, mapapanatili ni Law ang puso ni Minette. Ngunit ngayon, hawak na ni Virgo ang puso ni Law, habang si Caesar naman ang may hawak ng kay Smoker. Habang nagpe-prepare si Caesar para sa kanyang malagim na eksperimento, ipinakita ang malaking candy na inaalay kay Smiley, na tinawag niyang Shin-Okuni, isang sandata ng mass destruction. Kinain ito ni Smiley, at habang pinapanood ng buong mundo ang broadcast, nagsimulang magbago ang nilalang. Ang candy ay may kemikal na nagpalakas sa kanya, ngunit kalaunan, namatay si Smiley at naglabas ng nakal-alasong gas na pumapatay sa lahat ng mahagip nito. Sa proseso, isang devil fruit ang ipinanganak mula sa katawan ni Smiley. Habang tumatakas ang Straw Hat sa nakakalalaso na gas, ginamit ni Law ang kanyang plano, inutusan niya si Frankie na magpasabog ng barko upang lumikha ng usok na tatakip sa kanilang kulungan. Ipinahayag ni Law na pinalitan niya ng peke ang mga Sea Prism Stone noong una pa lamang, kaya nakalaya siya, ibinalik ang mga puso ni na Smoker at Tashigi, at pinalaya ang Straw Hats. Sa kabilang banda, sina Zoro at Nami ay patuloy na tumatakbo palayo sa Shin-Okuni, hanggang sa magkita silang muli habang nagtatakas palabas ang gumuguhong isla. Habang tinutulungan ni Law sina Luffy na makapasok sa laboratorio, nabuksan nila ang gate kaya nakapasok din ang mga G5 Marines. Pagkaraan, sina Zoro at Kinemon ay sabay na pumutol sa bakal na gate gamit ang kanilang espada, kaya nakapasok ang lahat ng ligtas. Agad namang sinarado muli ng mga Marines ang butas dahil patuloy na kumakalat ang nakal-alasong gas na tinatawag na Shin-Okuni. Pagka-recover ng mga Marines, agad nilang tinutukan ng baril ang Straw Hats upang arestuhin. Ibinalik naman ni Law sina Nami at Sanji sa kani-kanilang katawan at ipinaliwanag na mayroon lamang silang 2 oras para makatakas, tanging isang ligtas na daan lang ang meron, ang R66 Passage. Inutusan ni Smoker si Tashigi na pangunahan ng mga tauhan at iligtas ang mga bata, habang siya naman ay tutungo upang harapin si Virgo. Sa kabilang banda, nagdiriwang si Caesar Clown sa paniniwalang patay na ang kanyang mga kalaban, ngunit napansin niyang wala ni isa sa mga katawan ang nagsolidify. Muling pinaalalahanan ni Zoro si Luffy na ito pa lang ang simula ng New World, kaya hindi siya dapat magpakampante. Tumango si Luffy at agad nilusob ang mga tauhan ni Caesar. Dahil sa inis at kahihiyan, iniutos ni Caesar na isara ang daanan sa pagitan ng Building A at B at papasukin doon ang Shin-Okuni upang lipulin silang lahat, ngunit nagpa siya si Virgo na siya na mismo ang tatapos sa kanila. Samantala, palihim na nakinig si Chopper sa usapan ni Caesar at tumakas upang hanapin ang mga bata sa loob ng laboratorio. Sina Luffy, Law at Smoker naman ay mabilis na tumawid sa gate bago pa ito tuluyang magsara. Habang kumakalat ang lason, isa-isang nagiging bato ang mga submarino at nagmamadali namang tumakbo ang Straw Hats at mga Marines papalayo. Ilan sa mga Marines ang naiwan upang tulungan si Tashigi makatawid, at nang makaligtas ang karamihan, galit na galit si Caesar sa pagkabigo ng kanyang plano. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Vice Admiral Virgo, ikinatuwa ng mga Marines sa una, ngunit agad silang napuno ng takot nang bigla silang atakehin nito. Tinangka ni Tashigi na ipagtanggol ang kanyang mga tauhan, ngunit agad siyang pinabagsak ni Virgo. Dumating si Sanji at sinagip si Tashigi, sabay sabing narinig niya ang kanyang mga luha. Samantala, patuloy na tumatakbo ang Straw Hats kasama si Brownbeard patungo sa dulo ng pasilyo nang biglang umatake ang maliit na dragon. Habang nilalabanan nila ito, iminungkahi ni Brownbeard na tumakbo na lang sila para makaligtas.
Si Chopper naman ay nakatagpo si Mocha na halusinasyon pa rin at tinutugis ng mga tauhan ni Caesar. Natalo niya ang mga ito at binigyan si Mocha ng gamot para kumalma. Nakiusap siya rito na tulungan siyang pigilan ng ibang mga bata na kainin ang mapanirang candy. Samantala, papunta na sina Luffy at Smoker sa Building C, kung saan galit na galit si Caesar at iniutos kay Minette na pakawalan ang lason, ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Luffy at pinatamaan siya ng isang malakas na suntok sa tiyan. Habang nakikipaglaban si Sanji kay Virgo, nagsimulang pumasok sa area ang lason, sinubukan ni Caesar na ubusin ang oxygen para patayin si Luffy, ngunit nabigo dahil ginamit ni Luffy ang Gear Second at muling umatake ng buong lakas. Kasabay nito, ginagawa ni Chopper ang lahat upang pigilan ng mga batang gustong kumain ng candy habang tumutulong si Mocha. Patuloy namang tumatakas ang ibang Straw Hats sa Section B, habang sina Kinemon at Brook ay tinalo ang Dragon. Sa dulo, may batang babae na nagsabing nakita niya si Momonosuke, pumasok daw ito sa isang sikreto at mahiwagang silid, at doon ay nagbago siya bilang isang dragon. Sa gitna ng labanan, nakaharap ni Luffy si Minette, halos mamatay siya nang tuluyang mapuno ng yelo ang katawan niya, pero nakabawi siya gamit ang hockey, at sa tindi ng sagupaan, nabasag ang sahig at siya'y nahulog sa basurahan ng laboratorio. Samantala, si Lo ay nagplano ng salakayin ng Sadrom, ngunit hinarang siya ni Virgo, matindi ang laban, bawat suntok at palo ni Virgo ay puno ng armament hockey. Sa kabilang silid, sinubukan ni Minette pigilan si Mocha sa pagtakas habang dala ang candy, dumating ang Straw Hats at sinimulan ng labanan, kasabay nito, dumating din si Vice Admiral Smoker para harapin si Virgo, habang nagsisimula ang kanilang labanan, sina Sanji, Tashigi, at ang G5 Marines ay tumatakbo sa B-Block, ngunit sumabog ang tangke ng gas, dahilan para kumalat ang Shin-Okuni. Iniutos ni Caesar na isara ang mga daanan patungong C at D block para mapilit ang lahat na magtungo sa R block kung saan may nakahandang patibong. Ipinagyabang niya na ang Knuckle-alasong gas bomb 4 na taon na ang nakalipas ay gawa raw ni Vegapunk, ngunit sa flashback, lumabas na si Caesar mismo ang gumawa nito, at nang sabihang itigil ito, siya pa ang nagpasabog. Sa ilalim ng gusali, nagtagpo sina Luffy at Momonosuke. Sa flashback, ipinakita na tumanggi si Momo sa candy ni Caesar, at dahil sa gutom, nakain niya ang isang artificial na devil fruit, dahilan para maging dragon siya. Nagkasama silang tumakas, ngunit dahil sa hilo, lumipad si Momo, at sumabit si Luffy, habang naghahanap ng Sea Stone Cuff sina Kinemon, Usopp, at Brook. Nagpatuloy naman ang laban ni Smoker at Virgo, at tumulong si Chopper sa mga bata. Tinamaan si Robin ng yelo sa braso ni Minette, kaya si Zoro ang humarap sa kanya. Sa kabilang banda, tumatakbo si Mocha hawak ang candy habang nagbabalik tanaw kung paano sila muntik mamatay sa gas 4 na taon na ang nakalipas. Plano ni Minette tapusin ang mga mahinang Straw Hats bilang tactical na hakbang, nilagyan niya ng yelong pader ang pasukan, ngunit sinira ito ni Zoro gamit ang kanyang espada. Sa gitna nito, muling nahulog sina Luffy at Momonosuke sa chute papunta sa ibaba habang nagmamayabang si Caesar. Dumating sina Sanji at ang G5 Marines, ngunit sinugod sila ni Minette gamit ang kapangyarihan ng kanyang Yuki no Mi at kinagat ang balikat ng ilan sa kanila. Nagtakbuhan ng iba, ngunit nanatili si Tashigi, kasama si Zoro, upang lumaban. Ayaw sanang tumulong ni Zoro dahil naniniwala si Tashigi na hindi ito lumalaban sa babae, ngunit nang muntik nang maputol ang balikat ni Tashigi, biglang umatake si Zoro at horizontally winasak si Minette gamit ang isang malakas na one-sword style slash. Sa gulat, sinubukan pa ni Minette umatake gamit ang kalahati ng kanyang katawan, ngunit tinapos siya ni Tashigi. Sa ilalim ng gusali, pilit umaakyat si Luffy habang pasan si Momonosuke. Samantala, upang pigilan ang mga batang gustong kumain ng candy, kinain ni Mocha ang lahat ng ito, bagay na ikinagulat ni Chopper. Habang tumatakas sina Zoro at Tashigi mula sa lason, nakalabas din sina Luffy at Momo at muling sumugod. Sina Sanji at G5 naman ay tumutulong kay Chopper sa pagbabakuna ng mga bata. Natagpuan ni Usopp ang silid kung saan pinapanood ni Caesar at ng kanyang mga tauhan ng Straw Hats. Dumating si Brownbeard at hinarap si Caesar, ngunit nilason siya nito at pinaulanan ng bala ng mga tauhan. Eksaktong dumating si Luffy at sinapak si Caesar ng todo. Sinabi ni Caesar kay Luffy na hindi dapat umiiral ang pump hazard dahil tinatago ni Virgo at ng Doflamingo family ang lahat ng impormasyon. Ipinahayag din niya na ang SAD ay ginagamit para gumawa ng Smile, isang artificial na Zone Devil Fruit para sa hukbo ng isa sa mga Yonko, si Kaido, ngunit hindi natinag si Luffy at muling pinatamaan si Caesar ng Grizzly Magnum, dahilan para liparin ito. Habang tumatakas ang lahat papuntang R66, nakipaglaban pa rin si Smoker kay Virgo hanggang sa makuha niya pabalik ang puso ni Lo. Sa huli, ginamit ni Lo ang room, amputate, hinati si Virgo at ang buong SAD room, sabay sigaw.
Mas mahigit kami ang magiging great pirates ng bagong era. Sa gitna ng paglikas, pinakawalan muli ni Caesar ang gas at ininom ito, nagbagong anyo bilang higanteng halimaw. Pero muling bumangon si Luffy at tuluyang tinalo si Caesar, pinapailang lang palabas ng gusali. Pagkatapos ng labanan, dumating sina Baby Five at Buffalo upang sagipin si Caesar, gamit ang kanilang mga Devil Fruit powers, hinarap sila ni Frankie Shogun, at sa huli, tinamaan sila ng General Cannon. Nabawi ng Straw Hat si Caesar matapos pigilan ni Usopp at Nami ang pagtakas ng mga Don Quixote Pirates. Samantala, sa malayo, may misteryosong lalaking nakasakay sa malaking penguin papunta sa Punk Hazard. Pagkatapos, nagsalo-salo ang Straw Hats, Marines, at mga bata sa handang luto ni Sanji. Nabuhay si Kinemon, na muling nakasama ang anak niyang si Momonosuke, naalis ni Lo ang gamot sa mga bata, at muling naging tao si Momo. Sa kabilang banda, kinausap ni Smoker si Lo, sinasabing ginagamit niya si Luffy, ngunit sagot ni Lo, kabaligtaran, dahil si Luffy raw ang gumagalaw sa sarili niyang plano, inamin niyang layunin niyang pabagsakin si Kaido, habang si Luffy naman ay gustong talunin ang lahat ng Yonko. Pag-alis nila, tinawagan ni Doflamingo si Lo sa Denden Mushi matapos mabawi ni na Luffy si Caesar. Sinabi ni Lo na dahil wala na si Caesar, hindi na makakagawa ng smile, kaya papatayin ni Kaido si Doflamingo. Tanging paraan daw para makaligtas siya ay magbitiw sa kanyang posisyon bilang isang warlord. Galit na galit si Doflamingo at lumipad patungo sa Punk Hazard. Pagdating niya roon, ginamit niya ang Conqueror's Haki para patumbahin ang mga Marines. Hinarap siya ni Smoker, ngunit biglang lumitaw si Aokiji Orkuzan at pinigilan siya. Naglaban sila saglit hanggang sa tuluyang umatras si Doflamingo at bumalik sa Dressrosa kasama sina Baby Five at Buffalo. Ipinakita rin na si Buggy ay naging isang bagong warlord. Sa Marine HQ, iniutos ni Akainu kay Admiral Fujitora na puntahan at imbestigahan ang pangyayari. Sa huli, ipinakita sa Dressrosa ang mga pangunahing miyembro ng Don Quixote family, at sa kanilang harapan, makikita ang dating Devil Fruit ni Ace, ang Flame Fruit o ang Mere Mere no Mi. Pagdating ng Straw Hat Pirates sa Dressrosa, agad silang naghati sa tatlong grupo. Sina Luffy, Zoro, Sanji, Kinemon, at Frankie ay pumunta sa bayan. Si Kinemon ay naghahanap sa kanyang kasamahan na si Kanjuro, na pinaniniwalaang naroon din sa isla. Samantala, sina Nami, Chopper, Brook, at Momonosuke ay naiwan sa Thousand Sunny para magbantay, habang sina Lo, Usopp, at Robin naman ay pumunta upang ihatid si Caesar Clown. Pagdating ng grupo ni Luffy sa bayan, napunta sila sa isang kainan kung saan nakita nila ang isang matandang bulag na lalaki na nagngangalang Isho, na abala sa pagsusugal. Niloloko siya ng ilang tauhan ni Doflamingo, sinasamantala ang kanyang pagkabulag at dinadaya siya sa laro. Nang makita ito ni Luffy, sinabi niya sa matanda na niloloko siya ng mga ito. Nagalit ang mga Gons at sinubukang atakihin si Luffy, pero sa isang iglap, ginamit ni Isho ang kanyang kapangyarihan sa gravity at tinalo ang lahat. Bago siya umalis, tinanong ni Luffy kung sino siya, ngunit sagot ni Isho, para sa kabutihan ninyo, mas mabuti nang hindi nyo malaman. Samantala, ninakaw ng mga duwende o fairies ang espada ni Zoro, ang shusoy niya, pati na rin ang ibang gamit nila. Hinabol nila ang mga magnanakaw, pero sa kaguluhan, nahiwalay si Kinemon sa grupo. Habang iniimbestigahan ni Luffy ang leader ng mga thugs tungkol sa Smile Factory, nalaman nila ang tungkol sa isang malaking paligsahan, ang Corrida Coliseum Tournament. Dito, ipinakita sa publiko ang premyo, ang Flame Fruit o ang Mere Mere no Mi, ang dating prutas ni Ace. Nabigla si Luffy sa nakita at agad na nagpasya na sumali. Habang hinahanap ni Zoro ang kanyang espada, nakilala naman ni Sanji ang isang magandang dancer na nagngangalang Violet na humingi ng tulong sa kanya. Samantala, sina Luffy at Frankie ay nagtungo sa Coliseum para sa tournament. Pagdating nila, nakasalubong nila ang kakaibang laruan na may isang paa, si Thunder Soldier. Bago maghiwalay, sinabi ni Frankie kay Luffy na huwag niyang ipaalam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit nang magparehistro si Luffy, aksidente niyang naisulat ang pangalan na Lucy. Habang nag-iimbestiga si Frankie, tinanong niya si Thunder Soldier tungkol sa pamilyang Don Quixote at sa factory na ikinagulat ng laruan. Sa unang laban, sinubukang suntukin ni Spartan si Luffy, ngunit isang suntok lang ang kailangan para matalo niya ito. Muntik nang madiskwalipika si Luffy, pero ipinaliwanag ni Sai na si Spartan ang unang umatake. Kasunod nito, ipinakilala si Cavendish, isang gwapo at sikat na pirata na dating kilala sa buong mundo. Ipinaliwanag niya kay Luffy ang mga patakaran sa Coliseum at ang kasikatan ng Bloodsport, ngunit ibinunyag din niya ang kanyang hangarin, patayin ang lahat ng miyembro ng Worst Generation, kabilang si Luffy, dahil sa kanila raw nawala ang kanyang kasikatan 2 taon na ang nakalipas.
Habang namamangha si Luffy sa malaking estatwa ng mandirigma, lumapit sa kanya si Rebecca, isang gladiator. Ikinwento niya ang alamat ni Kairos, ang mandirigmang hindi kailanman natalo at biglang nawala 20 taon na ang nakalipas. Ipinahayag ng announcer na tapos na ang laban sa Block A, at ang kampiyon ay si Jesus Burgess, kapitan ng unang barko ng Blackbeard Pirates. Sa kabilang banda, dinala ni Thunder Soldier si Frankie sa isang pribadong lugar para pag-usapan ng isang lihim na misyon. Habang napapansin ng mga marine na marami ang sumasali sa paligsahan, ibinunyag na ang bulag na lalaki kanina ay walang iba kundi si Admiral Fujitora. Sa parehong oras, nakasalubong ni Luffy si Bellamy Dahina, samantala, sina Law, Usopp, at Robin na may hawak kay Caesar ay nagtungo sa Green Beat. Nagtaka si Law kung bakit kalmado pa rin ang mga mamamayan kahit nagbitiw na raw si Doflamingo bilang isang hari. Laking gulat nila nang makita ang mga ahente ng Cypher Pol Zero, CP0, mas delikado pa kaysa sa CP9. Sa Coliseum, nang pumasok si Bartolomeo, inasar siya ng mga manunood. Bilang ganti, nagtapon siya ng peking bomba sa mga stands. Ikinwento naman ni Cavendish kay Luffy na gusto niyang makasama sa laban ng ilan sa Worst Generation para mapatay niya ang mga ito. Habang nagaganap ang laban, sunod-sunod na tinalo ni Bellamy ang mga kalaban, kaya nagkaisa ang ilang mandirigma para protektahan si King Elis Abelio II. Lumapit kay Luffy si Chin Chow na biglang nagtanong tungkol kay Garp at doon nadulas siya at nasabi ang tunay na pagkakakilanlan ni Luffy bilang Straw Hat. Galit na galit si Chin Chow at sinubukang atakihin si Luffy gamit ang kanyang headbutt habang sinusubukan ni Luffy na ipaliwanag na siya talaga ay si Lucy. Mabuti na lang at dumating ang mga apo ni Chin Chow kaya napigilan ang kaguluhan. Sinabi nila na dahil kabilang si Luffy sa Block C, maaari nila itong labanan sa ring ng walang parusa. Sa sumunod na laban, 30 mandirigma na lang ang natira. Natalo si Lepanto ng dating mga bounty hunter na sina Abdullah at G, ngunit tinalo rin sila ni Bellamy. Samantala, ikinagulat ng lahat nang biglang umihi si Bartolomeo sa arena, kaya inatake siya ni Hack, ang isdang tao, ngunit nabasag ang braso nito nang hindi man lang nataman si Bartolomeo. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang Bari-Bari no Mi, Barrier Fruit na nagbibigay sa kanya ng impenetrable na harang. Sa gitna ng laban, ginamit ni King Elis Abelio II ang kanyang makapangyarihang suntok at lumindol ang buong ring. Nang humupa ang usok, si Bartolomeo lang ang nakatayo at itinanghal na kampiyon ng Block B. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Thunder Soldier kay Frankie na isa rin siyang kasapi ng planong sirain ang Smile Factory. Hiningi niya ang tulong ni Frankie para iligtas ang isang bihag at ikinwento rin ang kasaysayan ng Dressrosa.